Nagsimula ang That Time I Got Reincarnated as a Slime sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang 37 anyos na binata na nagngangalang Makami Satoru na nagtatrabaho bilang isang ordinaryong kontraktor sa isang firm pagkatapos niyang magtapos sa kolehiyo. Ngunit kahit na si Satoru ay namuhay ng isang perpektong buhay na may mahusay na sweldo sa isang malaking kumpanya, wala pa rin siyang kasintahan hanggang ngayon. Noong araw na iyon ay nakita ni Satoru ang kanyang junior na nagngangalang Tamura na nakikipag-date sa isang babae na nagngangalang Sawatari Miho. Inanyayahan ni Tamura si Satoru na sabay na kumain ng tanghalian habang pinag-uusapan ang tungkol sa kanilang gawain sa opisina. Ngunit habang papunta sa restaurant ay biglang sumulpot ang isang magnanakaw mula sa kabilang side at tumakbo papunta sa kanila na may hawak na kutsilyo. Nang makitang papatayin na ng magnanakaw si Tamura, mabilis na kumilos si Satoru at agad na tinulak ang katawan ni Tamura para makaligtas siya. Gayunpaman, ang pagkilos na iyon ay talagang nasugatan si Satoru ng isang saksak ng kutsilyo, at si Satoru, na nawala ng maraming dugo, ay nagsimulang mawala ng malay. Sa huling sandali, narinig ni Satoru ang isang boses mula sa ibang mundo na mahiwagang nagbibigay sa kanya ng iba't ibang kapangyarihan batay sa lahat ng huling salita na kanyang sinabi. Bilang resulta, may iba't ibang lakas ng depensa si Satoru mula sa heat resistance, stab resistance, physical attack resistance, pain nullification, cold resistance at attack powers gaya ng predator skills hanggang sa mahusay na sage skills. Matapos mamatay si Satoru, siya ay muling nagkatawang tao sa mundo ng isekai kung saan siya ay naging isang bulag na slime na nakulong sa isang kuwebang bato. Sinubukan ni Satoru na umangkop sa kanyang bagong katawan at sa kapaligiran sa paligid niya hanggang sa magsimula siyang maunawaan ang kapangyarihan na mayroon siya pagkatapos ipaliwanag ng Diyos ang lahat sa kanya. Sa kuweba, sinubukan ni Satoru na mabuhay sa pamamagitan ng pagkuha ng iba't ibang halaman sa lugar na iyon at ginagawa itong potion. Siya rin ay sumisipsip ng isang mahiwagang kristal na bato sa kuweba hanggang sa hindi sinasadyang mahulog siya sa isang lawa at makakuha ng bagong kasanayan sa anyo ng water pressure propulsion. Pagkatapos nito, nakilala ni Satoru ang isang higanting dragon na nagngangalang Veldora na makakatulong sa kanya upang magkaroon ng paningin sa kondisyon na kailangan niyang samahan ng dragon sa mahabang panahon. Pumayag si Satoru sa alok at binigyan siya ng dragon ng magic perception skill na nagpapahintulot sa kanya na makakita. Matapos mapagtanto ang kakaiba at katalinuhan na taglay ni Satoru, tinanong siya ni Veldora kung paano siya nakulong sa kuweba. Matapos marinig ang tungkol sa kwento ng muling pagkakatawang tao ni Satoru, sinabi ni Veldora kung paano siya nakulong sa kuwebang bato. Si Veldora ay inatake at natalo ng isang bayani ng isekai na nag-activate ng walang kamatayang kasanayan sa bilangguan at nagkulong sa kuweba. Nang marinig iyon, balak ni Satoru na pag-isahin ang kanilang lakas upang makalabas sila sa kuweba. Pagkatapos nilang pag-isahin ang kanilang mga katawan at kapangyarihan, binibinyagan nila ang isa't isa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga bagong pangalan. Pinangalanan ni Veldora si Satoru ng Rimuru Tempest, at pinangalanan ni Satoru ng Veldora Tempest si Veldora. Ang balita ng pagkawala ni Veldora sa kuwebang bato na matatagpuan sa loob ng malaking kagubatan ng Juro ay nagpasindak at nag-ingat sa iba't ibang kaharian sa paligid ng kagubatan. Isa sa mga kaharian na naapektuhan ng balita ng pagkawala ni Veldora ay ang Bluman Kingdom na pinamumunuan ng Bluman King kasama ang Guildmaster na nagngangalang Fuse. Upang malampasan ang krisis na ito, nagpadala si Fuse ng ilang adventurer upang siyasatin ang kuwebang bato at alamin kung nasaan si Veldora. Sa kabilang banda, si Rimuru na ngayon ay nakatanggap na ng kapangyarihan ni Veldora ay nagsimulang makipaglaban sa iba't ibang halimaw tulad ng mga higanting itim na ahas, Armosaur, itim na gagamba hanggang sa mga higanting paniki upang makakuha ng mga bagong kasanayan. Ilang sandali matapos mahanap ni Rimuru ang pintuan ng kuweba, biglang binuksan ng tatlong adventurer na pinadala ni Fuse ang pinto at sinamantala ni Rimuru ang pagkakataon na lumabas sa kuweba. Matapos matagumpay na makalabas sa kuweba ng bato, nakasalubong ni Rimuru ang isang grupo ng mga goblins na akmang sasalakayin siya dahil natakot sila sa kanyang presensya sa kagubatan na kanilang tinitirhan. Sinubukan ni Rimuru na kumbonsihin sila na hindi niya sila sasaktan at nagsimulang makipag-usap sa kanila. Matapos mapagtanto na si Rimuru ay hindi isang masamang slime, ang mga goblins ay humingi ng tulong sa kanya upang tulungan silang salakayin ang mga direwolves na sumisira sa kanilang kagubatan. Ito pala ay humingi ng tulong kay Rimuru ang mga goblins dahil mayroon itong napakalaking aura at naniniwalang matutulungan sila ni Rimuru na talunin ang mga direwolves. Sinabi rin ng mga goblins na handa silang gawing pinuno nila si Rimuru kung magtagumpay ito sa pagtulong sa kanila sa pagtalo sa mga direwolves. Pagkatapos ay nagplano si Rimuru na tulungan ang mga goblins, simula sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila, pagpapagaling sa mga goblin na nasugatan sa unang pag-atake, at pag-iisip ng isang diskarte para sa susunod na pag-atake. Noong gabing iyon, hinarap ni Rimuru ang mga direwolves na sasalakayin ng mga goblins at sinubukang lapitan sila sa pamamagitan ng diplomasya upang malutas nila ang problemang ito ng walang digmaan. Gayunpaman, dahil tinanggihan ng pinuno ng direwolf ang alok, hindi na iwasan ang laban sa pagitan nila at sinimula ni Rimuru na idirekta ang mga goblins na barilin ang mga direwolves. Dahil sa laban, ilang direwolf ang nasugatan at ang pinuno ng direwolf ay napatay sa pamamagitan ng cutting string trap na inihanda noon ni Rimuru.
Pagkatapos noon, ginamit ni Rimuro ang kanyang kasanayan sa panggagaya upang mag-transform bilang pinuno ng Direwolf at nagpasakop sa kanya ang lahat ng natitirang Direwolf. Sa gayon, matagumpay na nalutas ang awayan sa pagitan ng mga goblins at ng Direwolf, at nagawang pagsamahin sila ni Rimuro sa isang grupo. Kinabukasan, tinanong sila ni Rimuro ng kanilang mga pangalan, at sumagot ang pinuno ng goblins na wala silang mga pangalan dahil ang mga mahiwagang nilalang na tulad nila ay maaaring makipag-usap gamit ang telepathy. Nang marinig iyon, nagkusa si Rimuro na bigyan sila ng mga pangalan para mas mapalapit siya sa kanila at mas madali silang matawagan. Pagkatapos ay pinangalanan ni Rimuro ang pinunong goblin na may pangalang Rigier at ilang iba pang mga goblins na may mga pangalang Gobto, Gobji, Gobzi, Gonzo at Haruna. Matapos bigyan ni Rimuro ang Direwolf Alpha ng pangalang Ranga, bigla siyang nawala ng malay dahil naubos na niya ang sobrang lakas. Sa nangyari, sa pagbibigay ng pangalan ni Rimuro sa mga goblins at Direwolves, bininyagan niya sila at binigyan sila ng kakayahang mag-evolve para maging mas malakas. Matapos magising si Rimuro mula sa kanyang pagkatulala, inihayag niya ang ilang mahahalagang tuntunin para sa mga Direwolves at goblins. Sa alituntuning iyon, binanggit niya na hindi nila dapat atakihin ang mga tao, hindi nila dapat hamakin ang ibang lahi, at hindi nila dapat patayin ang kanilang kapwa-miyembro ng grupo. Matapos maihatid ang lahat ng mga alituntunin, hinirang ni Rimuro si Rigor na pamunuan ang pangkat ng goblins at Direwolf upang magtatag ng isang nayon sa kagubatan. Ngunit nahihirapan silang magtayo ng mga gusali at infrastruktura dahil ang mga goblins at Direwolves ay wala pa ring kakayahan at kaalaman sa pagtatayo ng gusali. Pagkatapos ay pinayuhan ni Rigor si Rimuro na pumunta sa kaharian ng Dwarfgon at humingi ng tulong sa mga dwarf na may kadalubhasaan na magtayo ng mga gusali at magpanday ng bakal. Matapos marinig ang mungkahi ni Rigier, nagpasya si Rimuro na pumunta sa kaharian ng Dwarfgon kasama sina Ranga, Gobto, Rigier at ilang iba pang miyembro ng Goblin habang ang iba pang mga Goblin at Direwolf na miyembro ay magbabantay sa kanilang nayon. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, nagpahinga sila saglit sa pampang ng Amelia River para ipunan ang kanilang lakas. Kinagabihan, nakatanggap si Rimuro ng impormasyon na ang kaharian ng Dwarfgon ay pinamumunuan ng isang taong hari na nagngangalang Gazel na lumikha ng isang liberal na sistema sa kaharian. Pagkarating sa mga tarangkahan ng kaharian ng Dwarfgon, inutusan ni Rimuro si Ranga at ang iba pa na maghintay sa kagubatan habang sila ni Gobte ay papasok sa kaharian ng Dwarfgon. Habang nasa security check line, nakipag-away si Rimuro sa dalawang lalaki at nagdulot ng kaguluhan sa lugar ang away. Bilang resulta, sina Rimuro at Gobte ay nahuli ng Dwarfgon Royal Security Officers at ikinulong sa Royal Prison. Sa loob ng selda ng bilangguan, narinig ni Rimuro na isang Armorsaurus monster ang umaatake sa mga hangganan ng kaharian, kaya nag-alok siya ng tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang healing potion para gamutin ang mga nasugatang dwarf. Ang Royal Prison Guard na nagngangalang Kado ay tumanggap din ng potion at nagpasya na palayain sina Rimuro at Gobte dahil sa tulong na ibinigay ni Rimuro na nagligtas sa tatlong dwarf sa kanilang kaharian. Bilang pasasalamat, ipinakilala ni Kado si Rimuro sa isang panday na nagngangalang Kaijin para makahingi siya ng tulong sa pagtatayo ng infrastruktura ng nayon kasama ang tatlong dwarf na iniligtas ni Rimuro. Ngunit hindi matulungan ni Kaijin si Rimuro dahil mayroon pa rin siyang ilang tungkulin mula sa maharlikang ministro na nagngangalang Feste na gumawa ng mga sandata ng espada at mangolekta ng mga kristal na bato para gumawa ng mga sandata. Nang marinig ito, binigyan ni Rimuro si Kaijin ng isang bukol ng kristal na bato na dati niyang kinuha sa kuwebang bato sa pag-asang tutulungan siya ni Kaijin. Pagkatapos ay tinulungan niya si Kaijin na kumpletuhin ang isang sandata sa pamamagitan ng pagkopya sa sandata ng espada na dati niyang ginawa. Sa gabi, dinala ni Kaijin si Rimuro sa isang tavern para uminom at magsaya habang ipinakikilala siya sa isang babaeng manghuhula. Binanggit ng babaeng manghuhula na makakatagpo si Rimuro ng isang babae mula sa ibang mundo sa hinaharap, at ang babaeng iyon ang magiging soulmate niya. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, biglang sumulpot ang ministro na si Feste na may mayabang na ugali habang iniinsulto sina Kaijin at Rimuro bilang hamak na nilalang. Nang marinig ang sinabi ni Feste, nakaramdam ng galit si Kaijin at agad siyang inatake hanggang sa mabugbog. Bilang resulta, sina Rimuro at Kaijin ay ikinulong sa maharlikang bilangguan upang litisin sa harap ni Haring Gazel kinabukasan. Habang nasa bilangguan, nagpasya si Kaijin at ang tatlong dwarf na nagtrabaho para sa kanya na tulungan si Rimuro at sumama sa kanya sa malaking kagubatan na nayon ng Jura. Sa sumunod na araw, si Rimuro at ang iba ay nasa korte sa harap ni Haring Gazel upang magpasya kung sila ay parurusahan o hindi. Nagsinungaling si Feste sa pamamagitan ng pagsuhol sa abogado ng depensa ni Kaijin para ma-corner ang kanyang posisyon at magmukhang guilty si Kaijin sa harap ni King Gazel. Sa kabutihang palad, si Haring Gazel, na nalaman ang nangyari, ay nagpasya na palayain si Kaijin at ang iba pa. Pagkaalis ni Kaijin at ng iba pa, agad na pinagalitan ni Haring Gazel ang ministrong si Feste dahil sa paninirang puri kay Rimuro, ang taong tumulong sa kaharian ng Dwarfgon gamit ang mga healing potion. Samantala, sa Bluemont Kingdom, nakatanggap si Fuse ng ulat mula sa tatlong adventurer na nauna nang ipinadala sa kuwebang bato, na sina Caval, Eren, at Guido.
Matapos makatanggap ng ulat mula sa kanila, muli silang pinadala ni Fuse upang imbestigahan ang kagubatan ng Jura dahil maaaring nagtatago si Veldora sa paligid ng kagubatan. Nang malapit nang umalis sina Caval, Guido at Eren para sa Jura Forest, nakilala nila ang isang nakamaskara na babae na nagngangalang Shizu na gustong sumama sa kanila. Sa kabilang banda, si Rimuro at ang iba ay bumalik sa kanilang nayon kasama ang mga dwarf na may kasanayan bilang isang karpintero at isang panday. Sa tulong nila, nagsimulang matutunan ng mga goblins ang mga pamamaraan sa paggawa ng iba't ibang infrastruktura at gusali sa kanilang nayon. Naging mas mabisa ang pag-unlad ng nayon dahil may kakayahan na ang mga goblins, at mas lumawak ang nayon. Habang nagpapatrol si Rimuro kasama si Gobta, nilapitan siya ni Rigier at iniulat na may ilang tao na nakalusot sa Jura Forest. Ang mga taong tinutukoy ni Rigier ay 3 adventurer mula sa Bluemont Kingdom na dati nang ipinadala ni Fuse at kasalukuyang hinahabol sila ng isang grupo ng mga higanteng halimaw. Matapos tumakbo ng medyo malayo, biglang huminto si Shizu at agad na nilabanan ang higanteng langgam gamit ang kapangyarihan ng Fire Sword hanggang sa mapatay ang maraming higanteng langgam. Ngunit nang hindi makabantay si Shizu, isang higanteng halimaw na langgam na buhay pa ang biglang sumalakay sa kanya mula sa likuran. Saktong dumating si Rimuro at agad na pinakawalan ang kanyang makapangyarihang kakayahan para iligtas si Shizu. Pagkatapos ay inanyayahan ni Rimuro si Shizu at ang 3 Bluemont adventurer na magpahinga sa kanilang nayon. Habang sabay silang kumakain ng tanghalian, tinanong ni Rimuro kung saan sila nanggaling at ang dahilan ng kanilang pagpunta sa Jura Forest. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Caval na sila ay mga adventurer mula sa Bluemont Kingdom na ipinadala ng Royal Advisor upang imbestigahan ang kinaroroonan ng dragon na si Veldora na nawala mula sa walang hanggang bilangguan. Kinahapunan, nagkaroon ng pribadong pag-uusap si Rimuro kay Shizu dahil naniniwala siyang si Shizu ang babaeng dati nang hinulaang magiging soulmate niya. Ipinaliwanag ni Rimuro kay Shizu na siya ay isang tao na nagmula sa ibang mundo at muling nagkatawang tao sa mundong iyon pagkatapos niyang mamatay sa pagliligtas ng isang tao. Nang marinig ito, sinabi ni Shizu kay Rimuro na siya ay tao rin mula sa ibang mundo na sinaman sa mundo ng isekai noong gabi ng pagdiriwang ng paputok sa Japan. Dahil dito, nag-alala si Rimuro dahil alam niya na ang isang tao na dumating sa mundo ng isekai bilang resulta ng summoning ritual ay magkakaroon ng mga kahihinatnan bilang isang sumpa mula sa dakilang kapangyarihang nakuha nila. Gayunpaman, dahil ayaw ipaliwanag ni Shizu kung ano ang magiging kahihinatnan ni Rimuro, iginagalang din niya ang pinili ni Shizu. Nang makita ang kalungkutan sa mukha ni Shizu, sinubukan ni Rimuro na i-comfort siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng ilang magagandang alaala at tanawin sa Japan gamit ang kanyang espesyal na kapangyarihan. Hindi nagtagal, si Rimuro ay hiniling ni Kaijin na bumalik sa nayon habang si Shizu ay tahimik pa rin sa burol na inaalala ang nakakatakot na proseso ng summoning ritual na kanyang naranasan sa nakaraan. Ang eksena ay lumipat sa nakaraan upang ipakita ang mga alaala ni Shizu sa oras na naganap ang ritual ng pagpapatawag. Sa mundo ng mga tao, si Shizu o dating pinangalanang Shizu Osawa, ay hindi sinasadyang nakilala ang isang demon lord na nagngangalang Leon Cromwell kasama ang fire spirit na nagngangalang Efreet. Pinag-isa ni Leon ang fire spirit sa kaluluwa ni Shizu sa isang seremonya ng pagpapatawag ng espiritu at ginamit niya si Shizu bilang kanyang sandata upang talunin ang bawat kaaway na kanyang kinakaharap. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay nakuha ni Shizu ang isang maliit na babae bilang kanyang bagong kaibigan sa mundo ng isekai, ngunit isang araw, hindi niya sinasadyang inatake at pinatay ang babae dahil sa impluwensya ng fire spirit na kinokontrol ni Leon. Matapos mapagtanto ni Shizu na pinatay niya ang kanyang kaibigan, nakaramdam siya ng labis na pagkakasala at na trauma kung kaya't gabi-gabi siyang binabangungot. Bumalik sa kasalukuyan, nagiging komportable na si Shizu kay Rimuro dahil maibabahagi niya ang kanyang nararamdaman na sa lahat ng oras na ito ay itinatago niya sa sarili. Sinabi ni Rimuro na maaaring manatili si Shizu sa nayon hanggat gusto niya, ngunit tinanggihan ni Shizu ang alok dahil gusto niyang hanapin ang kinaroroonan ni Leon na siyang nagkulong sa kanya sa mundo ng isekai. At nang ang 3 Bluemont adventurers ay babalik na sa kaharian, inanyayahan nila si Shizu na sumama sa kanila ngunit tumanggi ito at bigla siyang nakaramdam ng sakit. Tumalabas na ang fire spirit ay pumalit sa kamalayan ni Shizu hanggang sa siya ay naging isang fire spirit figure at agad na sinira ang ilang mga gusali sa Jura Forest Village. Agad namang hiniling ni Rimuro kay Rigier na ilikas ang mga goblins at Derwolf habang siya at ang 3 Bluemont adventurer ay susubukan na labanan ang fire spirit na kumokontrol sa katawan ni Shizu. Noong una ay nahirapan si Rimuro na talunin ang fire spirit, at nagulat siya na ang pag-atake ng kutsilyo na tubig ay hindi nakakaapekto sa espiritu ng apoy. Ngunit pagkatapos malaman na ang kapangyarihan ni Eren ay maaaring makasakit sa fire spirit, agad na pinakiusapan ni Rimuro si Eren na atakihin siya upang makopya niya ang kapangyarihang iyon. Matapos hilingin ni Rimuro kay Ranga na kunin ang lahat ng mga adventurer ng Bluemont na nasugatan sa pagsabog ng apoy palayo sa lugar na iyon, sinubukan ni Rimuro na atakehin ang espiritu ng apoy ng mag-isa gamit ang lakas ng Iceland. Kahit na ginamit ng fire spirit ang kapangyarihan ng mga anino at natrap si Rimuro sa extermination magic, kaya pa rin niyang mabuhay dahil mayroon siyang matinding heat resistance.
Pagkatapos na makita ang espiritu ng apoy na hindi nakabantay, ginamit ni Rimuro ang pagkakataon upang igapos ang espiritu ng apoy at lumunin siya ng kapangyarihan ng Predator skill upang siya ay makulong sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos ng laban, nailigtas si Shazoo, at inalagaan siya ni Rimuro, umaasang gagaling siya. Nang magkamalay si Shazoo, humingi siya ng tawad kay Rimuro dahil inatake niya si Rimuro at ang tirahan ng mga goblins. Pagkatapos ay sinabi ni Shazoo na noong nakaraan, nakilala niya ang isang nakamaskara na bayani na tumulong sa kanya upang makatakas sa kontrol ni Leon, at bago sila maghiwalay, ibinigay ng bayani ang kanyang maskara sa kanya. Matapos mawala ang bayani, sinimulan ni Shazoo ang isang pakikipagsapalaran upang labanan ang kasamaan sa mundo ng isekai bago siya magtapos sa pagtuturo sa kaharian ng Ingrasyo kung saan matatagpuan ang mga sinaman na bata mula sa mundo ng mga tao. Napagtanto ni Shazoo na malapit na siyang mamatay dahil sa sumpa na nakuha niya mula sa ritual ng pagpapatawag ng espiritu, kaya hiniling niya kay Rimuro na sabihin sa kanya ang kanyang tunay na pangalan. Pagkatapos ay sinabi ni Rimuro kay Shazoo ang tungkol sa kanyang tunay na pangalan. Hinayaan niyang magpahinga si Shazoo sa kanyang katawan at nangako na hahanapin niya si Leon. Matapos mamatay si Shazoo, binigyan siya ni Rimuro ng kanyang huling paggalang at ginamit ang kanyang Predator skill upang iligtas ang katawan ni Shazoo. Sa susunod na araw, ang mga adventurer ng Bluemond ay nagpaalam kay Rimuro at nagpasalamat kay Shazoo. Sa ibang lugar, biglang nawala ng malay ang isang orc dahil sa gutom at pagod, kaya bininyagan ng demonyong nagngangalang Galmod ang orc ng pangalang Geld upang ang orc ay mag-transform sa isang mas malakas na nilalang upang mamuno sa Jura Forest. Samantala, sinimulan ni Kaijin at ng iba pa na ayusin ang mga nasirang gusali at ipinagpatuloy ang iba pang hindi natapos na mga plano sa pagpapaunlad ng infrastruktura. Sa kabilang banda, nasasanay na ang mga goblins sa anyo ng tao ni Rimuro at sinimulan na rin nilang isali si Rimuro sa iba't ibang gawain sa araw-araw. Noong araw na iyon, inutusan ni Rimuro si Ranga na samahan si Gobta at ang iba pang mga goblins na mangaso sa kagubatan upang protektahan sila mula sa mga pag-atake ng mga hayop. Samantala, si Rimuro ay papasok sa kuweba ni Veldora upang magsanay ng bagong kasanayan sa anyo ng itim na apoy at subukang gamitin ang maskara ni Shazoo na maaaring magtago ng kanyang makapangyarihang aura. Di nagtagal, nakatanggap si Rimuro ng emergency signal mula kay Ranga na nagpapahiwatig na nasa panganib ang mga goblin. Agad silang hinabol ni Rimuro at natagpuan ang mga goblins na nasugatan sa pag-atake ng 6 na ogre. Matapos pagalingin ang mga nasugatang goblins, sinubukan ni Rimuro na lapitan ang mga ogre upang makipag-ayos upang walang maganap na walang kabuluhang labanan. Ngunit tumanggi ang mga pinuno ng ogre na makinig sa kanya dahil inakala nila na si Rimuro ang nagpadala ng grupo ng mga orc para sirain ang kanilang nayon. Ito ay dahil si Rimuro ay nakasuot ng parehong maskara ng taong nagpadala ng mga orc. Matapos ang isang napakaikling labanan, maaaring talunin sila ni Rimuro at nagpas siyang ipakita ang kanyang lakas sa mga ogre upang maging handa silang isaalang-alang ang kanyang alok sa negosasyon. Napigilan ang ikalawang labanan matapos hikayatin ng nakababatang kapatid na babae ng leader ng ogre ang pinuno ng ogre na imbestigahan kung sino ang nagpadala ng mga orc sa kanilang nayon. Pagkatapos nito, humingi ng tawad ang mga ogre kay Rimuro at sa mga goblins sa pagkakaroon ng masamang ugali sa kanila. Bago umalis ang mga ogre, inanyayahan sila ni Rimuro na mag-inuman ng sama-sama sa kagubatan na nayon ng Jura habang nagkukwentuhan. Sa pag-uusap, sinabi ng mga ogre na ang kanilang nayon ay inatake ng mga makapangyarihang orc at kontrolado ng isang demonyo na may napakalaking kapangyarihan. Nang marinig iyon, pinayuhan ni Rimuro ang mga ogre na makipag-alyansa sa mga goblins at sumali bilang kanyang mga tauhan upang magkaroon sila ng masisilungan. Kinabukasan, pagkatapos ng maraming pagsasaalang-alang, pinuntahan ng pinuno ng ogre si Rimuro at nagpa siya na sumama sa kanyang mga nasasakupan hanggang sa magtagumpay sila sa paghihiganti sa mga orc. Matapos marinig ang kanilang katapatan, bininyagan ni Rimuro ang mga ogre gamit ang mga pangalang Shion, Hakuro, Saoe, Kurubi, Shuna at hinirang si Benemaro bilang pinuno. Samantala, sa ibang lugar, isang hukbo ng mga orc na may bilang na libu-libo ang nagsimulang dumagsa sa mga hangganan ng Lizardman Kingdom sa lugar ng Lake Seas. Ang mga Royal Guard ng Lizardmen ay agad na nagpaalam sa hari ng Lizardmen tungkol sa pagdating ng mga tropang orc na patungo sa kanilang teritoryo. Pagkatapos ay inutusan ng Lizardman King ang kanyang anak na nagngangalang Gabiru na imbestigahan kung ano ang dahilan ng pagpunta ng hukbo ng orc sa kanilang teritoryo at pagtagumpayan ang pagsalakay ng hukbo ng orc. Kasabay nito, nakatanggap si Rimuro ng impormasyon mula kay Benemaro at Saoe na mayroong isang demonyo na nagngangalang Galmod na pumunta sa kanilang nayon upang bautismuhan ang mga ogre, ngunit pinalayas ni Benemaro ang demonyo. Kaya may posibilidad na ang nasa likod ng lahat ng mga pangyayaring ito ay ang demonyong si Galmod. Samantala, si Gabiro, na dumating sa gitna ng Jura Forest kasama ang kanyang mga tropa upang magtipon ng mas maraming tropa mula sa mga goblins, ay nagnanais na pumunta sa Jura Forest Village upang sakupin ang nayon. Ngunit pagkarating ni Gabiro at ng kanyang mga tropa sa nayon, madali silang natalo ni Gobta, kaya tumakas sila sa takot. Pagkatapos ay ipinadala ni Rimuro si Saoe upang imbestigahan kung ano ang nangyayari sa kaharian ng Lizardmen.
Mula sa pagsisiyasat na isinagawa ni Soe, sa wakas ay nakakuha si Rimuru ng impormasyon na libu-libong tropang orc ang darating sa teritoryo ng Lizardman Kingdom. Noong gabing iyon nang si Rimuru at ang iba ay nagpupulong, ipinaalam ni Soe na mayroong isang Dryad na gustong makipagkita kay Rimuru. Matapos lumitaw ang Dryad, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang trainee at hiniling kay Rimuru na tumulong na talunin ang hukbo ng orc at isang makapangyarihang orc lord. Nang gabing iyon, hiniling ni Rimuru kay Soe na makipagkita sa Lizardman King at sabihin sa hukbo ng Lizardman na huwag munang atakihin ang hukbo ng orc dahil maaaring kopyahin ng hukbo ng orc ang mga kakayahan sa pag-atake ng mga Lizardmen. Sa kabilang banda, nakasalubong ni Gabiro at ng kanyang squad ang isang demonyo na nakabalat kayo bilang isang payaso. Ang demonyo ay nagsulsul kay Gabiro na magsagawa ng kudeta laban sa hari ng Lizardmen o sa sariling ama ni Gabiro. Kasabay nito, dumating si Soe sa kaharian ng mga Lizardmen at naghatid ng mensahe mula kay Rimuru upang hindi umatake ang mga tropa ng Lizardmen at gumamit lamang ng mga diskarte sa pagtatanggol hanggang sa dumating ang tulong mula kay Rimuru. Bagamat sa una ay tinanggihan ito ng mga miyembro ng kaharian ng Lizardmen, pagkatapos nilang makita ang mga kakayahan ni Soe, nagpasya silang sumunod sa kahilingan at nakipag-alyansa kay Rimuru. Sa kasamaang palad, pagkatapos umalis ni Soe sa kaharian ng Lizardmen, dumating si Gabiro kasama ang kanyang mga tropa at agad na nagsagawa ng kudeta sa kanyang sariling ama. Matapos matagumpay na magsagawa ng kudeta, naghanda si Gabiro at ang kanyang mga tropa na salakayin ang mga tropang orc na malapit nang dumating sa kanilang teritoryo. Sa kabilang banda, si Rimuru at ang iba pa ay handang lumaban sa mga orc at papunta na sila sa kaharian ng Lizardmen. Sa daan, nakita ni Rimuru ang anak na babae ng Lizardman King, na nasugatan mula sa pakikipaglaban sa hukbo ng orc na nag-iisa. Matapos pagalingin ang prinsesa gamit ang isang potion, tinanong ni Rimuru ang prinsesa kung paano ang kasalukuyang kalagayan ng mga Lizardmen, at sumagot ang prinsesa na sa kasalukuyan, si Gabiro ay nagsagawa ng kudeta sa kanilang ama. Nang marinig iyon, determinado si Rimuru na tulungan ang Lizardman King na talunin ang hukbo ng orc at maibalik ang kanyang trono sa Lizardman Kingdom. Si Gabiro at ang kanyang hukbo ay nagsimulang magpumiglas upang talunin ang hukbo ng orc matapos na mapagtanto na ang hukbo ng orc ay maaaring makaagaw ng pisikal na lakas mula sa hukbo ng Lizardman. Bukod dito, nakita ni Gabiro ang isang higanteng general ng orc na may nakakatakot na aura, na tiyak na nagparamdam sa kanya ng takot sa pag-iisip ng kapangyarihan ng orc lord. Napatunayang tama ang naunang hula ni Benem Aro, na ang utak sa likod ng lahat ng pangyayaring ito ay ang demonyong si Galmod na kasalukuyang nagbabantay sa mga tropang orc gamit ang isang magic crystal ball mula sa gitna ng Jura Forest. Ilang sandali pa, nagpakita si Dryad at sinadya niyang patayin si Galmod ngunit sa kasamaang palad, nakatakas si Galmod at ang kanyang mga nasasakupan. Sa wakas ay dumating si Rimuru at ang iba pa sa larangan ng digmaan at agad nilang sinagip si Gabiro na pagod matapos makipaglaban sa mga higanteng orc. Matapos iligtas ni Gobta at Ranga si Gabiro, nagsimulang makipaglaban ang mga ogre gamit ang kanilang mga espesyal na kakayahan. Si Benem Aro ay umatake gamit ang kapangyarihan ng itim na apoy, si Hakuro ay umatake gamit ang kapangyarihan ng espada at si Shion ay umatake ng napakalupit na nagawa nilang laslasin ang hukbo ng orc ng medyo malaking bilang. Nagsimulang mag-transform si Ranga sa isang Tempest der Wolf upang magkaroon siya ng kapangyarihan ng isang nakamamatay na bagyo na maaaring wakasan ang mga tropang orc na nakapaligid sa hukbo ng Lizardmen. Kasabay nito, nagawang iligtas ni Soe ang hari ng Lizardmen at direktang nakipag-ugnayan sa demonyong si Galmod upang ipakita ang pagkatalo ng hukbo ng orc na ipinadala niya. Si Galmod na nagpanik dahil ang pagkatalo ng orc army sa labanang ito ay maaaring magalit sa demonyong Panginoon at maparusahan siya, agad na sumugod sa larangan ng digmaan upang harapin si Rimuru. Pagdating ni Galmod sa battlefield, inis na inis siya sa mga tropa ni Rimuru habang tinatawag ang orc lord na nilikha niya kanina. Si Rimuru, nang hindi nakaramdam ng kahit katiting na takot, ay agad na lumapit kay Galmod at ipinakita ang kanyang kapangyarihan ng labis na ikinatakot siya nito. Ang orc lord na nagngangalang Geld ay lumitaw pagkatapos ni Galmod at ipinatawag siya upang salakayin si Rimuru. Ngunit sa hindi inaasahan, sa halip na salakayin si Rimuru, pinatay ni Geld si Galmod at nabiktima siya dahil sa gutom. Matapos mabiktima ng demonyong si Galmod, si Geld ay nagbago mula sa isang orc lord tungo sa isang napakalakas na orc disaster. Ang mga pag-atake ng mga tropa ni Rimuru ay hindi nakaapekto kay Geld dahil napakabilis niyang makapag-regenerate. Nang makita iyon, sinubukan ni Rimuru na atakihin si Geld gamit ang kombinasyong pag-atake mula sa ilang mga kasanayan na mayroon siya ngunit hindi pa rin siya nito masaktan. Sa wakas ay ginamit ni Rimuru ang kanyang Predator skill upang mabiktima ng katawan at lakas ni Geld, kaya dahan-daang nawala ng kapangyarihan si Geld at natalo. Nang mabiktima ni Rimuru si Geld, nakita ni Rimuru ang kanyang nakaraan na alaala na nagpakita ng krisis sa pagkain at tagutom na napakalubha sa nayo ng orc kaya nangako si Rimuru kay Geld na aalagaan niya ang lahi ng orc at ililigtas sila mula sa gutom. Pagkatapos ng labanan, nagsagawa ng pagpupulong si Rimuru kasama ang kanyang mga tropa kasama ang grupong orc at ang grupong Lizardmen. Ipinaliwanag niya na ginawa ng hukbo ng orc ang lahat ng iyon dahil sa tagutom na tumama sa kanilang nayon, kaya patatawarin din ng mga Lizardmen ang mga orc.
Pagkatapos nito, iminungkahi ni Rimuru ang ideya ng pakikipag-alyansa sa mga goblins, ogre, lizardmen at orc sa isang grupo sa isang asosasyon na tinatawag na Jura Great Forest Alliance. Pagkatapos, hinirang ng Dryad o Forest Elf na nangangasiwa sa malaking kagubatan ng Jura si Rimuru bilang pinuno ng alyansa. Pagkatapos nito, bininyagan ni Rimuru ang tapat na subordinate ni Geld sa ilalim ng pangalang Gerudo at hinirang siya bilang bagong pinuno ng Orc Nation. Nagtagumpay din si Rimuru sa pagtulong sa Lizardman King na mabawi ang kanyang trono sa kaharian ng Lizardmen matapos binyagan ni Rimuru ang hari sa pangalang Abiru. Matapos maging hari si Abiru ng mga Lizardmen, pinatalsik ni Abiru si Gabiro at ang kanyang mga tropa bilang parusa sa lahat ng pagkakamali at kudeta na ginawa niya noon. Sa paglipas ng panahon, tinulungan ni Rimuru ang mga orc na muling itayo at mapaunlad ang kanilang nayon upang maging mas ligtas at mas maunlad. Pagkalipas ng ilang araw, ang hukbo ng Dwarfgon Kingdom at ang hari ng Gazel ay dumating sa nayon ng Rimuru pagkatapos niyang makatanggap ng impormasyon tungkol kay Rimuru na tumalo sa orc disaster at nagtayo ng Jura Great Forest Alliance. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, si Gazel na sa una ay nag-aalala tungkol sa kinaroroonan ni Rimuru, sa wakas ay natanto na si Rimuru ay hindi isang masamang tao. Sa gabi, inanyayahan ni Haring Gazel si Rimuru na makipagtulungan sa pagitan ng Rimuru Village at ng Dwarfgon Kingdom. Matapos isaalang-alang ang ilang bagay, sumang-ayon si Rimuru sa alok at tinawag ang kanilang teritoryo na Jura Tempest Federation kung saan ang nayon ni Rimuru ang kabisera ng kaharian. Bilang pasasalamat, iniabot ni Haring Gazel si Feste kay Rimuru upang siya ay kunin bilang kanyang subordinate dahil si Feste ay may mga advanced na kakayahan sa siyensya. Kasabay nito, si Nagabiro at ang kanyang mga tropa ay dumating upang salubungin si Rimuru at balak na sumama sa kanyang mga tauhan. Tinanggap sila ni Rimuru at inutusan sila bilang mga tauhan ni Saoi pagkatapos niyang mabanyagan sila sa hukbong Dragonite. Binigyan ni Rimuru ng espesyal na gawain si Nagabiro at Feste na magtanim ng mga halamang gamot sa kuwebang bato ni Veldora at magsagawa ng pananaliksik sa laboratorio na matatagpuan sa kuwebo ng bato. Sa kabilang banda, nagtipon-tipon ng 4 na demonyo sa isang palasyo matapos nilang masaksihan ang pakikipaglaban ni Rimuru kay Orc Disaster sa larangan ng digmaan kanina. Ang 4 na demonyong Panginoon na nagngangalang Milim, Claymon, Frey, at Carrion ay 4 sa 10 Panginoong demonyo sa mundo ng Isekai. Si Milim na curious sa kapangyarihan ni Rimuru ay pumunta sa Jura Tempest Federation para salubungin siya. Matapos makita ni Rimuru ang pag-uugali ni Milim na napakabata at madaling magambala, hindi siya nakaramdam ng pagkabalisa sa presensya nito at nagsimulang gumugol ng oras sa kanya. Matapos malaman ng mga pinuno ng nayon ng Jura Tempest Federation na si Milim ay isa sa mga demonyong Panginoon, napagpasyahan nila na malamang na may isa pang demonyong Panginoon ang darating sa kanilang nayon. Samantala, sa Bluemon Kingdom, nakatanggap din si Fuse at ang Bluemon King ng balita tungkol sa pagkapanalo ni Rimuru sa labanan laban sa Orc Disaster, kaya nilayo ni Fuse at ng kanyang mga tropa na bisitahin ang Rimuru Village. Pagbalik sa Jura Village of Tempest, nagsimulang magukay si Rimuru ng impormasyon tungkol sa iba pang mga demonyong Panginoon kay Milim matapos ang sugo ng Demon King Carrion na nagngangalang Pobyo ay dumating sa kanilang nayon. Bilang karagdagan sa Bluemon Kingdom, narinig din ng isa pang kaharian na nagngangalang Falmos ang balita tungkol sa tagumpay ni Rimuru at ang Jura Kingdom Alliance na binuo ni Rimuru. Ang Falmos Royal Envoy, na pinamumunuan ng isang binata na nagngangalang Yum ay dumating din sa Rimuru Village kasabay ng Bluemon Royal Envoy na pinamumunuan ni Fuse. Pagdating sa nayon ng Jura Tempest, sinalubong ni Yum at Fuse si Rimuru at ang iba pang pinuno ng nayon ng Jura Tempest upang magdaos ng pulong. Sa pagpupulong, hiniling ni Rimuru kay Yum na sumali sa Jura Tempest Alliance at hiniling sa kanya na ipalaganap ang impormasyon tungkol sa mabuting hangarin ni Rimuru upang hindi siya ituring ng ibang kaharian na isang banta sa mundo. Si Yum, na nakaunawa sa mga intensyon ni Rimuru, ay sumang-ayon sa kahilingan at nagpasyang matutong makipaglaban sa mga tropa ni Rimuru. Sa kabilang banda, ang Demon Lord Claymon ay nakatanggap ng balita na ang pinakamalakas na halimaw na nagngangalang Charybdis ay malapit nang bumangon at inutusan ni Claymon ang kanyang nasasakupan na nagngangalang Tyr na maghanap ng paraan upang makontrol si Charybdis. Matapos niyang malaman na ang sugo ng Demon King na si Carrion na nagngangalang Pobyo ay nagpaplanong maghiganti kay Rimuru, hinimok niya si Pobyo na kontrolin si Charybdis at gamitin ang kapangyarihan ng halimaw para talunin si Rimuru. Pagkarating ni Tyr at Pobyo sa kuwebo kung saan naroon si Charybdis, inutusan ni Tyr si Pobyo na pagsamahin ang kanyang kaluluwa sa kaluluwa ni Charybdis upang muling mabuhay si Charybdis. Kinabukasan, biglang sumulpot kay Rimuru ang nakababatang kapatid ni Dryad na si Toraya. Nagbigay siya ng balita na ang halimaw ng kalamidad na nagngangalang Charybdis ay bumangon at ang halimaw ay nilayo na salakayin ang Jura Forest. Nang marinig ang mapanganib na sitwasyon, pagkatapos ay nagsagawa si Rimuru ng isang pulong sa mga pinuno ng Jura Forest Federation upang bumuo ng isang diskarte sa paglaban sa halimaw na si Charybdis at ang mga demonyong Panginoon na kumokontrol kay Charybdis. Ang labanan sa pagitan ng hukbo ni Rimuru at ng hukbo ng masamang hari ng demonyo na kumokontrol kay Charybdis ay mahigpit sa sumunod na araw. Nahirapan ang hukbo ni Rimuru na talunin ang hukbo ng masamang demonyo at si Charybdis dahil napakalakas ng kalaban.
Si Charybdis na may anyo ng Megalodon ay naglabas ng matinding pag-atake sa mga tropa ni Rimuru. Sa kabutihang palad, nakayanan ni Rimuru ang pag-atake gamit ang kanyang bagong kasanayan na tinatawag na gluttony. Matapos matanto ni Rimuru na si Charybdis ay may kapangyarihan ng pagbabagong buhay, hiniling niya sa hukbo ng bansang Dwarfgon na magsagawa ng tuloy-tuloy na pag-atake upang hadlangan ang pagbabagong buhay ni Charybdis habang sinusuri niya ito. Matapos malaman na si Pobyo ay nasa loob ng katawan ni Charybdis at kinokontrol ang katawan ni Charybdis, hiniling ni Rimuru kay Milam na sirain si Charybdis at iligtas si Pobyo. Matapos nawasaki ni Milam si Charybdis, natauhan si Pobyo at humingi ng tawad kay Rimuru para sa pangyayaring ito. Pagkatapos ay ipinaalam niya na isang demonyong Panginoon ang nagudyok sa kanya na buhayin si Charybdis. Pagkatapos noon, biglang sumulpat ang Demon Lord na si Carrion at nagpasalamat kay Rimuru sa pag-aalaga sa kanyang nasasakupan na si Pobyo na nawala ng kontrol. Kinabukasan, nagpasya si Rimuru na pumunta sa Ingratian Kingdom kasama si Ranga para hanapin ang mga alagad ni Shizu dahil naalala niya ang pangakong ginawa niya noon kay Shizu. Pagkarating sa Ingratian Kingdom, pumunta si Rimuru sa Freedom Guild headquarters para makilala ang isa sa mga estudyante ni Shizu na naging Grandmaster na nagngangalang Yuki Kagura. Pagkatapos makipagkita kay Yuki, ipinaalam ni Rimuru kay Yuki ang kanyang intensyon na gusto niyang iligtas ang mga estudyante ni Shizu mula sa Freedom Academy. Sa tulong ni Yuki, itinago ni Rimuru ang kanyang sarili bilang isang guro sa akademya para makalapit siya sa mga estudyante ni Shizu. Kinabukasan ng magtuturo na si Rimuru, sinabi ni Yuki kay Rimuru ang tungkol sa isa sa mga estudyante ni Shizu na nagngangalang Hinata Sekiguchi na umalis sa akademya ilang taon na ang nakararaan. Sa silid-aralan, nakilala ni Rimuru ang 5 estudyante ni Shizu na nagngangalang Kenya Misaki, Ryota Sekiguchi, Gail Gibson, Alice Rondo, at Chloe Aubert. Dahil minamaliit at hindi pa rin siya pinapansin ng mga estudyante, nagpasya si Rimuru na kunin sila isa-isa laban sa kanya. Sa lahat ng laban na iyon, nanalo si Rimuru at hiniling na makinig sa kanya dahil siya ang matalik na kaibigan ni Shizu, na ipinadala niya upang iligtas sila. Ninanais din ni Rimuru na tulungan sila sa pamamagitan ng pag-uugnay sa kanilang mga kaluluwa sa mga espiritu, kung paanong si Shizu ay konektado sa apoy na espiritu ni Efrit. Sa gayon ay mapalaya niya ang kanilang mga kaluluwa tulad ng pagpapalaya niya kay Shizu mula sa espiritu ng Efrit kanina upang ang mga bata ay hindi magdusa sa mga kahihinatnan ng nakamamatay na sumpa. Matapos mang-alap ng impormasyon, sa wakas ay natagpuan ni Rimuru ang isang lugar na tinitirhan ng mga makapangyarihang espiritu sa mga hiyas ng kaharian ng Ingratia. Pumunta doon si Rimuru kasama si Ranga at 5 mga disipulo ni Shizu upang mahanap ang espiritu na hinahanap nila. Matapos makapasok sa gusali, ginamit ni Rimuru ang kanyang mental na mapa upang dumaan sa iba't ibang sobrang komplikadong mga silid tulad ng isang maze ng hindi naliligaw. Pagkaraan ng ilang sandali, isang misteryosong boses ang biglang narinig na sinusubukang makipag-usap sa kanila, at sinabi ni Rimuru na gusto lang nilang makakuha ng mga pagpapala mula sa mga matataas na espiritu. Hindi nagtagal, dinala si Rimuru at ang iba pa sa isang silid na tinitirahan ng isang malaking robotic golem. Sa kabutihang palad, madaling matalo ni Rimuru ang robot na golem at sirain ang golem gamit ang kapangyarihan ng itim na apoy. Pagkatapos niyang pagbantaan ang espiritong kumokontrol sa golem na magpapakawala siya ng panibagong pag-atake ng itim na apoy, biglang lumitaw ang espiritu at nagpakilalang isa sa mga demonyong Panginoon sa isekai na nagngangalang Ramirez. Habang ang mga bata ay nagpapahinga sa katawan ni Ranga, si Rimuru ay may maikling chat kay Ramirez at sinabi niya sa kanya na ang mga demonyong Panginoon sa isekai ay talagang mga dakilang espiritu ngunit sila ay naging mga Panginoon ng demonyo pagkatapos ng isang paglabag o pagkakamali. Pagkatapos nito, inanyayahan ni Ramirez si Rimuru at ang iba pa na pumunta sa isang silid kung saan maaari silang humingi ng kahilingan sa isang espiritu. Sa pamamagitan ng kahilingan, ang lahat ng mga disipulo ay nakakakuha ng isang relasyon sa iba't ibang mga espiritu batay sa kanilang kapangyarihan. Nakuha ni Gail ang espiritu ng elemento ng lupa, nakuha ni Alice ang espiritu ng elemento ng kalawakan, nakuha ni Kenya ang liwanag na espiritu, nakuha ni Ryota ang elementong espiritu ng tubig at hangin. At sa wakas, nakakuha si Chloe ng isang napakabihirang at makapangyarihang diwa ng diwata sa anyo ng isang babae na kahit papaano ay may relasyon kay Veldora. Nang mapagtantong isa itong napakalakas na espiritu at mahirap kontrolin, sinubukan ni Ramirez na pigilan ang espiritu ng babae na makapasok sa katawan ni Chloe ngunit huli na siya. Ipinaliwanag ni Ramirez kay Rimuru na ang espiritu ay isang espiritu na nagmula sa hinaharap at nakatanggap ng proteksyon mula sa espiritu ng panahon. Gayunpaman, casual na tumugon si Rimuru hanggat hindi sinasakta ng espiritu si Chloe. Matapos magkaroon ng koneksyon sa espiritu, ang mga proteges ni Rimuru ay nagsimulang mamuhay ng normal tulad niya. Gumaan ang loob at masaya si Rimuru na natupad niya ang kanyang pangako kay Shizu na protektahan ang mga estudyante sa Freedom Academy. Bago bumalik si Rimuru sa Jura Tempest, ibinigay niya ang maskara ni Shizu kay Chloe at hiniling kay Yuki na alagaan ang mga bata habang siya ay nagpapatuloy sa isang pakikipagsapalaran. Nang bumalik si Rimuru, ang Jura Tempest Village ay mabilis na lumago at naging mas modernong lungsod.
Sa kabilang banda, lihim na binabantayan ng pinakamalakas na demonyong Panginoon na kilala bilang si Noir si Rimuru dahil interesado itong maging lingkod niya. Pakiramdam ni Noir ay tiyak na tatawagan ni Rimuru ang kanyang espiritu sa hinaharap dahil ang kanilang kapalaran ay nakatali sa isa't isa. Ang That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2 ay nagpatuloy sa kwento ni Rimuru, na dati ay nagawang iligtas ang mga estudyante ni Shizu at tulungan silang matuklasan ang kapangyarihan ng mga elemento. Noong araw na iyon, nagpaalam si Rimuru sa mga estudyanteng mahal niya dahil kailangan niyang bumalik sa lupain ng Jur Tempest at pamunuan ang pamahalaan sa lupaing iyon. Matapos mag-teleport sa lupain ng Jur Tempest kasama si Ranga, ang wolf ni Rimuru, na napakatapat, mukhang ipinagmamalaki niya dahil ang lupain ng Jur Tempest ay naging mas maunlad na lungsod. Pagkatapos nito, ipinadala ni Rimuru sina Rigir at Benemaro bilang mga kinatawan upang gumawa ng diplomasya sa kaharian ng Eurozania na pinamumunuan ng isang demonyong Panginoon na nagngangalang Carrion. Bago umalis ang mga delegado patungong Eurozania, pinayuhan niya si Benemaro na iwasan ang tunggalian at lapitan ito ng mabuti. Pagkatapos nito, naghanda si Rimuru at ang iba pa para salubungin ang pagdating ng delegasyon mula sa kaharian ng Eurozania sa pamamagitan ng paghahanda ng isang marangyang assembly hall at iba't ibang masasarap na pagkain na ginawa ayon sa recipe ni Shuna, isang babaeng ogre na magaling magluto. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang isang delegasyon mula sa Eurozania at nagsimulang magpakilala. Ang unang delegado ay isang gintong ahas na babae na nagngangalang Albus, na isa sa mga matataas na kabalyero ng hari ng Carrion. Ang pangalawang delegado ay ang babaeng puting tigre na nagngangalang Sobia, na mukhang mayabang at ininsulto si Rimuru pagkababa niya sa karwahe. Ikinagalit ito ni Shion, ang babaeng ogre na palaging kasama ni Rimuru at agad na lumaban sa kanila. Gayunpaman, nang mas tumindi na ang labanan, agad na itinigil ni Albus ang laban at sinabing ang panunukso ni Sobia ay para lamang subukan ang kakayahan ng tropa ni Rimuru. Nakaramdam siya ng paghanga at inamin na iginagalang niya si Rimuru sa pagbuo ng napakalakas na hukbo at pagtatayo ng lupaing kasing laki ng Jur Tempest. Sa gabi, naging masigla ang pagpupulong ng delegasyon at Rimuru sa iba't ibang masasarap na pagkain at dekalidad na alak na pagmamayari ng Jur Tempest. Iminungkahi ni Albus na magtulungan sila upang ang Eurozania na mayaman sa agrikultura ay paigang magpadala ng kanilang mga ubas bilang hilaw na materyales para sa kapakanan at kapalit ng mga ito ay makatanggap ng eksklusibong kontrata sa pag-import para sa kapakanan ng kalakal. Ilang araw matapos magdaos ng ilang pagpupulong, bumalik sa kanilang kaharian ang delegasyon ng Eurozania. Bilang resulta ng pakikipagtulungang ito, pinahintulutan ng mga mamamayan ng Eurozania na matutunan ang mga pamamaraan ng panday at paghabi ng mga damit. Kinabukasan, bumalik sina Benemaro at Rigir sa Jur Tempest pagkatapos ng diplomatikong pagbisita sa kaharian ng Eurozania. Sa isang pagpupulong kay Rimuru, iniulat ni Benemaro na ang kaharian ng Eurozania ay wala pa ring anumang mga diskarte sa pagtatayo ng arkitektura ngunit may masaganang mapagkukunan ng agrikultura na may mahusay na kalidad. Pagkatapos ng pulong, humingi ng pahintulot si Benemaro kay Rimuru na ipaubaya ang lahat ng diplomatikong usapin kay Rigir para mas makapag-focus siya sa pangangalaga sa militar sa Jur Tempest. Nang marinig ang kanyang pagsasaalang-alang, agad na sumang-ayon si Rimuru sa kanyang mungkahi at ipinaubaya ng buo kay Rigir ang mga usaping diplomatiko. Kinabukasan, pumunta si Rimuru sa Dwarfgon Kingdom upang bumisita pagkatapos nilang hindi makita si Haring Gazel, na namuno sa kaharian. Umalis siya kasama sina Shion at Shuna at ang dalawang lalaking goblin na palaging nag-escort sa kanya, sina Gobta at Gobzo. Pagdating sa kaharian ng Dwarfgon, sinalubong si Rimuru ng tauhan ni Haring Gazel na nagngangalang Gorf at agad na inihatid sa balkonahe upang salubungin si Haring Gazel. Sa pulong, pinuri niya si Rimuru at ang lupain ng Jur Tempest sa pagtalo niya sa halimaw na Charybdis kanina. Sinubukan ni Rimuru na magpakumbaba sa pagsasabing maaari silang manalo sa labanan dahil sa tulong ng isa sa mga demonyong reyna, si Millim. Sa kabilang banda, nagbigay din siya ng regalo kay Haring Gazel sa anyo ng pinakamahusay na kalidad ng alak na direktang ginawa ng mga tao ng Jur Tempest. Kinabukasan, nagbigay ng talumpati si Rimuru sa harap ng buong populasyon ng Dwarfgon Kingdom na naglalaman ng mensahe ng pasasalamat dahil tinulungan siya ng kaharian na mapaunlad ang lupain ng Jur Tempest na inuuna ang pagkakapantay-pantay ng lahi. Sa kabilang banda, si Yum, ang pinuno ng pangkat ng adventurer mula sa Valmoth Kingdom na nakipag-alyansa sa lupain ng Jur Tempest, ay nakilala ang isang dalagang nagngangalang Mirren. Sinabi ni Mirren na gusto niyang sumali sa adventure group ni Yum at magaling daw siyang gumamit ng magic. Hindi agad naniwala si Yum, kaya gusto niyang subukan ang lakas nito sa pamamagitan ng one-on-one na tunggalian. Matapos ang isang medyo maikling labanan, sa wakas ay nakilala niya ang kanyang mga kakayahan at napilitang tanggapin siya sa kanyang grupo. Matapos maging busy sa iba't ibang mga gawaing diplomatiko at pamahalaan, bumalik si Rimuru sa Ingratia Kingdom upang makita ang kanyang mga mag-aaral na nagtapos sa kanilang huling taon sa akademya. Binigyan din niya ang bawat estudyante ng kumpletong koleksyon ng kanilang paboritong manga. Tulad ng alam natin, siya at lahat ng kanyang mga estudyante ay mga tao na muling nagkatawang tao sa mundo ng isekai, kaya hindi nakakagulat na alam nila ang manga at video game.
Sa kabilang banda, bumalik si Yum at ang kanyang pangkat ng pakikipagsapalaran sa lupain ng Jura Tempest upang bisitahin si Rimuru. Ipinakilala niya si Miran kay Shion, Shuna, Benem Aro, at sa iba pang mga nakatataas sa Jura Tempest. Pagkatapos nito, inanyayahan niya si Miran na libutin ang lungsod ng Jura Tempest upang makita ang mga nakagawian ng mga residente at ang iba't ibang magagandang arkitektural na gusali. Nang makita ang pag-unlad ng teknolohiya at ang katalinuhan ng mga tao ng Jura Tempest, si Miran, na talagang isang espiya para sa masamang demonyong si King Clayman, ay nakaramdam ng takot. Sa kabilang banda, si Rimuru, na nagpapahinga habang umiinom ng beer sa isa sa mga bar sa Ingracia, ay biglang naalala si Millim dahil matagal na niyang hindi nakikita. Tingid sa kaalaman ni Rimuru, si Millim ay nahipnotismo at kontrolado na ng masamang demonyong Panginoon, si Clayman. Kasabay nito, nagsimulang magplano ang mga nakatataas sa Valmoth Kingdom na salakayin ang Jura Tempest dahil naisip nila na ang pag-unlad ng teknolohiya ng Jura Tempest ay nakahadlang sa kanilang kalakalan. Ang hari ng Valmoth Kingdom na pinangalanang Edo Maris at ang kanyang royal advisor na nagngangalang Raisin ay nagsimulang magtipon ng mga tropa mula sa mga puwersang militar, ang mga taga-sunod ng banal na simbahan, at ang 3 tao na kabalyero na mga subordinate ni Raisin. Ang 3 tao ay 2 lalaki na nagngangalang Shogo Taguchi at Kyoya Tachibana at isang babae na nagngangalang Hirara Mizutani. Samantala, tila nagpapahinga si Yum kasama si Miran sa ilalim ng puno, at unti-unting naging malapit ang kanilang relasyon. Unti-unti siyang nahuhulog sa kanya at nalilito kung itutuloy ba niya ang pagtulong kay Clayman na isagawa ang kanyang masamang plano o pagtataksilan siya. Naguguluhan din siya dahil hawak pa rin ni Clayman ang puso niya, kaya wala siyang magawa para palayain ang sarili mula sa pagkaalipin nito. Sa kabilang banda, nakakuha si Benem Aro ng impormasyon mula sa kanilang intel na ang mga puwersang militar ng Valmoth Kingdom ay kumikilos patungo sa Jura Tempest. Kasabay nito, nakatanggap din siya ng impormasyon mula kay Albus na ang kaharian ng Eurozania ay lalaban sa demonyong reyna na si Millim na tila kinokontrol ng isang tao sa malayo. Samantala, dumating sa Jura Tempest ang 3 tao na kabalyero na ipinadala ni Raisin, sina Shogo, Kyoya, at Hirara, at nagsimulang lumikha ng kaguluhan. Si Shion at Shuna, na nakakabasa ng isip, ay alam din ang kanilang masamang plano at hiniling silang umalis. Sa kasamaang palad, ang kanilang mga salita ay hindi pinansin, na nagresulta sa isang labanan sa pagitan nila. Sa ibang lugar, napilitan si Miran na isagawa ang utos ni Clayman na lumikha ng magic barrier sa rehiyon ng Jura Tempest upang mabawasan ang magic power ng mga nilalang sa lupaing iyon. Bilang karagdagan, ang mga hukbo ng banal na simbahan mula sa Valmoth Kingdom ay dumating din sa mga hangganan ng Jura Tempest at naglabas ng magic barrier na pumutol sa koneksyon ng Jura Tempest sa labas ng mundo. Si Shuna, na nakakakita ng magic barrier, ay may premonition na may masamang mangyayari sa Jura Tempest. Unti-unting nagsimulang maganap ang plano ni Clayman na supilan ang lakas ng mga residente ng Jura Tempest kung saan biglang nakaramdam ng sakit si Shion at biglang nanghina ang kanyang katawan. Sa kabilang banda, sina Rimuru at Ranga, na aalis na sana sa Ingracia Kingdom at babalik sa Jura Tempest, ay biglang hindi nakapag-teleport doon dahil sa magic barrier na dati nang itinayo ng sagradong hukbo ng simbahan. Nag-teleport din sina Rimuru at Ranga sa isang kuweba malapit sa kagubatan ng Jura Tempest upang mas mabilis silang makarating sa lungsod ng Jura Tempest. Pagdating doon, nakita ni Rimuru ang isa sa kanyang intel na pinangalanang Show na ang lungsod ng Jura Tempest ay sinalakay ng kaharian ng Valmoth. Inutusan din ni Rimuru si Gabiro, isang demonyong butiki sa ilalim niya, na bantayan ang hangganan ng Jura Tempest kasama ang kanyang mga tropa. Pagkarating niya sa Jura Tempest, nagulat siya sa appearance ng magic barrier at estado ng lungsod ng Jura Tempest, na nawasak. Hindi nagtagal, nakita ni Rimuru ang laban ni Benem Aro at Yum, sinusubukang protektahan si Miran. Nakiusap si Yum kay Rimuru na patawarin si Miran dahil nalaman niyang nagharang ito ng salamangka sa pamimilit ni Clayman. Sa halip ay sinubukan ni Miran na pukawin si Rimuru sa pamamagitan ng pagpapakita ng daan-daang residente ng Jura Tempest na namatay dahil sa mga pag-atake mula sa mga maharlikang tropa ng Valmoth. Nang makitang walang buhay ang kanyang mga tao, nalungkot at galit si Rimuru na huli na siya para protektahan sila. Buti na lang at nabawi niya ang loob niya at hiniling kay Miran na ipaliwanag ang nangyari sa meeting. Sa pulong na iyon, iniulat ni Miran na ang mga sagradong tropa ng simbahan ay tumulong sa Valmoth Kingdom na salakayin ang Jura Tempest dahil naisip nila na ang pag-iral ng tao ay maaaring mabantaan ang pagkakaroon ng Jura Tempest. Nang marinig ito, humingi ng tulong si Rimuru sa kanilang kalapit na kaharian, ang Blue Moon. Pagkatapos noon, binigyan ni Rimuru ng pagkakataon si Miran na ipaliwanag kung bakit siya nagcast ng barrier magic. Ipinaliwanag niya na sa lahat ng oras na ito, inalipin siya ng demonyong Panginoon na si Clayman at nilalaro siyang parang manika dahil kaya niya itong patayin sa pamamagitan ng pagwasak sa puso nito na hawak na niya. Nang marinig ni Rimuru ang kanyang paliwanag, nagpasya si Rimuru na panatilihin siya sa bilangguan hanggang sa makahanap siya ng solusyon sa kanyang problema. Pagkatapos ng pulong, napagtanto ni Rimuru na hindi niya nakita sina Shion at Gobzo, kaya tinanong niya si Benem Aro at ang iba patungkol sa kanilang kinaroroonan.
Napilitan siyang tanggapin na namatay sila sa nakaraang pag-atake ng hukbo ng Valmoth dahil isinakripisyo nila ang kanilang sarili para protektahan ang isang bata at si Gupta. Hindi na napigilan ni Rimuru ang kanyang mga luha at hiniling sa lahat na pabayaan siya. Hindi nagtagal, dumating ang knight mula sa Blue Moon Kingdom sa Jura Tempest, at sinabi sa kanya ng babaeng kabalyero na nagngangalang Eren na narinig niya ang ritual ng Edo Tensei na maaaring bumuhay sa mga patay. Nang marinig ito, hiniling ni Rimuru kay Eren na ipaliwanag ito dahil umaasa siyang mailigtas niya ang mga patay na tao ng Jura Tempest. Matapos marinig ang paliwanag ni Eren tungkol sa demonyong Reyna na si Millim na kayang buhayin ng isang dragon na dati niyang matalik na kaibigan, mas determinado si Rimuru na maging isang panginoon ng demonyo at buhayin ang mga tao ng Jura Tempest. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Rimuru si Miran at nagpasya na parusahan niya ito ng parusang kamatayan para sa lahat ng kanyang mga aksyon na naglagay sa mga tao ng Jura Tempest sa panganib. Gayunpaman, lumalabas na hindi niya talaga siya pinatay. Pinalitan ni Rimuru ng bagong puso ang artificial na puso sa kanyang katawan dahil ang pusong ito ay naging kasangkapan ni Claymon. Matapos mabuhay muli si Miran, pinasalamatan din niya si Rimuru sa kanyang kabutihang loob sa pagpapatawad sa kanyang mga pagkakamali. Pagkatapos nito, sinabi ni Rimuru kay Yum ang tungkol sa kanyang planong patayin ang buong hukbo ng hari ng Valmoth, kasama si Haring Valmoth, upang siya ay maging panginoon ng demonyo. Kaya, gusto niyang si Yum ang susunod na hari na mamuno sa bagong Valmoth Kingdom. Humihingi din siya ng tulong kay Miran upang tulungan siyang isagawa ang ritual ng Edo Tensei upang mabuhay niya ang mga tao ng Jura Tempest. Sa isang pagpupulong, inihayag ni Rimuru na susubukan niyang maging isang demonyong panginoon upang maisagawa niya ang ritual ng Edo Tensei upang buhayin ang mga naninirahan sa Jura Tempest. Ipinaliwanag din niya na siya ay talagang isang tao na muling nagkatawang tao sa isang buhay na slime sa mundong iyon. Gayunpaman, itinuring na niya ang lahat ng mga nilalang sa Jura Tempest na parang sarili niyang pamilya. Matapos maging demonyong panginoon si Rimuru, plano niyang lumikha ng mapayapang mundo kung saan magkakasamang mabuhay ang mga tao at iba pang lahi. Sumunod, sinimulan nilang talakayin ang diskarte upang harapin ang hukbo ng Valmoth Kingdom at ang banal na simbahan at kung paano madaig ang hadlang ng mahika sa kalangitan ng Jura Tempest. Inutusan ni Rimuru ang kanyang mga tropa na sirain ang mga tool sa paligid ng lungsod ng Jura Tempest, kung saan ang mga tool ay sinadyang inilagay ng kaaway upang lumikha ng barrier magic. Sisirain ni Benem Aro ang mga tool sa silangang lugar, habang sisirain ni Hakuro, Rigir, at ng mga goblins ang mga tool sa kanlurang lugar. Ang stealth troops ni Gabiro ang bahala sa southern area, habang ang Jura Tempest Intel ay ide-deploy para pangalagaan ang northern area. Sina Shuna at Miran ay espesyal na itinalaga upang lumikha ng mahika na maaaring maprotektahan ang mga residente ng Jura Tempest. Si Eren at ang Blue Moon Kingdom Knights ay naatasan din na bantayan silang dalawa ni Yum. Di nagtagal pagkatapos nito, nagsimulang isagawa ng mga tropa ni Rimuru ang kani-kanilang tungkulin. Si Benem Aro, na may kapangyarihan ng kanyang magic sword, ay madaling talunin ang kalaban at sirain ang mga magic tool na humaharang sa silangang lugar. Ang hukbo ni Gabiro ay naglunsad ng isang pag-atake mula sa langit upang talunin nila ang kalaban at sirain ang magic barrier device ng sabay. Nagawa rin ng Jura Tempest Intelligence Squad, na kilala na napakahusay sa pakikipaglaban, na patayin ang lahat ng tropa ng kaaway sa pamamagitan ng paggalaw ng kidlat. Samantala, si Hakuro at ang hukbo ng Goblin ay lalaban sa mga human knight na ipinadala ni Raisin kanina. Habang minamaliit ng tatlong kabalyerong tao ang hukbo ni Rimuru, naging mayabang sila at madaling matalo ni Hakuro at ng iba pa. Nang papatayin na ni Geld si Shogo, biglang sumulpot si Raisin at iniligtas siya, kaya nakatakas sila. Matapos matalo ang lahat ng barrier magic tool ng kalaban, agad na gumawa sina Shuna at Miran ng bagong proteksyon portal para hindi na maulit ang insidente. Ngayon na ang oras para ipakita ni Rimuru ang kanyang tunay na lakas at patayin ang buong hukbo ng Valmoth Kingdom at ang hukbo ng banal na simbahan ng walang awa. Gumagamit siya ng isang galaw na tinatawag na Mekido na maaaring pumatay sa sinumang may mabilis na katana ng liwanag mula sa lahat ng direksyon. Pagkatapos ng matagumpay na pagpatay sa mga tropa ng kaaway, si Rimuru ay sumisipsip ng lahat ng mga kaluluwa ng tao mula sa mga tropa upang siya ay magsimulang mag-transform sa isang demonyong Panginoon. Matapos ang laban ay nakaramdam siya ng antok kaya tinawag niya si Ranga para dalhin siya sa mas ligtas na lugar. Bago iyon, tinawag niya ang isang demonyo na nagngangalang Kuro upang hanapin ang isang taong nagpapanggap na patay sa mga tropa ng kaaway at dinala ang taong iyon sa harap niya. Pagkatapos noon, natapos na ang pagbabagong anyo ni Rimuru bilang isang demonyong Panginoon, at ngayon ay kinilala siya ng mga tao at iba pang mga nilalang bilang ang Panginoon ng demonyo. Sa kabilang banda, nagawa ni Kuro na mahanap si Raisin, na nagkukunwaring patay sa katawan ni Shogo, at hinamon ni Raisin si Kuro nang hindi na pagtatanto na siya ay isang demonyo. Sa huli, madaling naiiwasan ni Kuro ang mga pag-atake ni Raisin at agad siyang natalo sa isang hit. Samantala, pagkatapos maging demonyong Panginoon si Rimuru, sinimulan niyang gawin ang ritual ng Edo Tensei para buhayin ang mga patay na naninirahan sa Jura Place.
Tinutulungan din siya ni Kuro sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng magic power na mayroon siya at ang kaluluwa ng demonyong hukbo upang magkaroon siya ng sapat na kapangyarihan para buhayin ang mga residente ng Jura Tempest. Ang proseso ng Edo Tensei ay maaaring tumakbo ng maayos, at lahat ng mga residente ng Jura Place na namatay ay matagumpay na nabuhay muli. Pagkalipas ng ilang araw, nakuha ni Rimuro ang balita na sinalakay ni Millim ang Eurozania, kaya humingi ng tulong sa kanya si Haring Carrion upang ang mga naninirahan sa Eurozania ay pinayagang sumilong sa Jura Tempest. Dagdag pa rito, humingi rin ng tulong si King Carrion kay Rimuro para matulungan sila ng kanyang mga tropa na talunin si Millim, na tila lumalakas na parang may magic power na kumokontrol sa kanya. Habang nagpapahinga si Rimuro kasama si Ranga, nagpasya siyang gawing subordinate niya si Kuro at binigyan siya ng bagong pangalan, Diablo. Pagkatapos noon, nakuha niya ang balita na matagumpay na nabuksan ang walang hanggang kulungan ni Veldora, kaya agad na sumugod si Rimuro sa kuwebang bato upang mailabas si Veldora. Nag-transform si Veldora bilang isang malaki at matipunong lalaki na nagtataglay ng pambihirang lakas matapos maging isang demonyong Panginoon si Rimuro. Saktong pagpapakilala niya kay Veldora sa kanyang mga tropa, isang dryad ng gubat ang lumitaw at lumuhad sa harapan ni Veldora habang inilalantad ang kanyang tunay na pagkatao. Matapos malaman na ang matipunong lalaki sa harap nila ay ang dragon na si Veldora, ang buong populasyon ng Jura Tempest ay lumuhad at nagbigay galang sa kanya. Pagkatapos nito, ipinagdiwang din ni Rimuro at ng mga residente ng Jura Tempest ang paglaya ng dragon na si Veldora mula sa walang hanggang bilangguan. Sa sumunod na pagpupulong, ipinakilala ni Rimuro si Diablo bilang kanyang personal na sekretarya upang tulungan si Xian. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanila na ang susunod nilang plano ay talunin si Clayman, na sumalakay sa kaharian ng Eurozania sa pamamagitan ng pagkontrol kay Millim. Inutusan niya si Rigir na bantayan ang natitirang mga hukbo ng banal na simbahan sa kanluran habang si Xian at Yum ay itatalaga upang mag-interrogate kay Haring Edo Maris. Sa kalagitnaan ng pulong, si Haring Gazel at ang kanyang hukbo ay pumunta sa Jura Tempest upang batiin si Rimuro sa pagiging isang demonyong Panginoon. Bukod kay Haring Gazel, mayroon din siyang panauhin mula sa kinatawan ng kaharian ng duwende na nagngangalang Elalod, na siyang ama ni Eren. Sa kabilang banda, ang isa sa mga proteges ni Rimuro, si Yuki, ay tila nakipagtulungan sa isang dating demonyong Panginoon na nagngangalang Kazarim at isang payaso na nagngangalang Laplas upang salakayin ang mga tropa ng kanlurang banal na simbahan. Gayunpaman, ang kanilang pag-atake ay napigilan ng isang vampira na tinuturing na embodiment ng isang demonyong Panginoon na nagngangalang Valentine. Matapos mabigo ang kanilang plano, binalak ni Kazarim na magdaos ng isang party na Panginoon ng demonyo na karaniwang tinutukoy bilang Walpurgis na makakatulong sa kanilang malayang makalusot sa kanlurang banal na simbahan. Bumalik sa Jura Tempest, nakipagkita si Rimuro sa mga hari o kinatawan mula sa iba't ibang kaharian, tulad ni King Gazel mula sa Dwarfgun Kingdom, King Elalod mula sa Elf Kingdom, at King Fuse mula sa Blue Moon Kingdom, at yung bilang mga kinatawan ng Valmoth Kingdom. Nang lumitaw si Veldora at nagpakilala sa kanilang harapan, mukhang nagulat si King Gazel at King Fuse sa kanyang appearance. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Rimuro ang pagpupulong sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanila na nakipaglaban siya dati kay Hanate Sakaguchi mula sa banal na simbahan sa kanluran. Nang marinig iyon, ipinaalam ni Haring Gazel kay Rimuro na ang posibilidad ng pag-atake ni Hanate ay dahil sa mga turo ng banal na simbahan sa kanluran, na itinuturing na banta sa sangkatauhan ang mga halimaw. Pagkatapos noon, binalak ni Rimuro na gamitin si Veldora para linangin ang magandang imahe sa mga karatig bansa, at agad siyang pumayag. Di nagtagal, ang isa sa mga demonyong reyna na nagngangalang Ramirez ay dumating kay Rimuro at sinabi sa kanya na malapit nang magkaroon ng pulong ng Walpurgis. Ipinaliwanag niya sa kanya na ang Walpurgis ay isang pagtitipon at tea party sa mga demonyo sa buong mundo. Ang demonyong Panginoon na nagmungkahi ng Walpurgis sa pagkakataong ito ay ang alyansa ni Clayman na binubuo ni Clayman, Millim, at Frey, isa pang demonyong reyna tulad ni Millim. Sa pulong na ito ng Walpurgis, iminungkahi ni Clayman ang paksa ng pagkawasak ng Jura Tempest at ang mga chismis tungkol sa pagpatay ni Rimuro kay Mirren. Nang marinig iyon, tapat na sinabi ni Rimuro kay Ramirez na ang utak sa likod ng lahat ng kaguluhang ito ay si Clayman habang itinuturo na si Mirren ay buhay pa. Nang marinig na inosente si Rimuro, nangako si Ramirez na susuportahan niya siya mamaya sa pulong ng Walpurgis. Sa pagpupulong, inutusan ni Rimuro sina Diablo at Yum na kunin si Haring Edo Maris bilang mga bilanggo upang mas madali para sa kanila na kontrolin ang Valmoth Kingdom. Hindi nagtagal, dumating ang spy squad ng Jura Tempest at ipinaalam kay Rimuro na ang isang napakalakas na mandirigma sa mga tropa ni Clayman ay pinangalan ng Yongza. Nang marinig ito, kailangan niyang agad na makahanap ng solusyon upang matulungan ang Eurozani Kingdom na talunin ang mga tropang Clayman sa ibang mga lugar. Nadama ni Rimuro na nilayo ni Clayman na patayin ang mga naninirahan sa kaharian ng Eurozania upang madagdagan ang kanyang kapangyarihan bilang pinakamalakas na Panginoon ng demonyo. Kinabukasan, inihayag ni Rimuro na gagamitin niya ang kapangyarihan ng teleportasyon upang ang buong hukbo ng Jura Tempest ay makarating sa Eurozania sa tamang oras. Kalaunan ng gabing iyon, nagsagawa ng pulong si Rimuro kasama ang mga nakatataas ng Jura Tempest upang talakayin ang pulong ng Walpurgis.
Sa pulong na iyon, pumayag siyang dalhin sina Xian at Rangga upang samahan siya sa pagpupulong mamaya. Lumipat ang eksena sa isang lungsod na tinatawag na Dragon City, na kasalukuyang teritoryo ni Milam at pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Midray. Nang gabing iyon ay labis na nagalit si Midray sa mga tropa ni Clayman at Yongza, na inaabuso sila. Nakuha ni Midray at ng 30,000 tropa na kanyang dinala ang halos kalahati ng supply ng pagkain ng hukbong Midray. Maging si Yongza ay biglang nilaslas ang kanang kamay ng subordinate ni Midray na nagngangalang Hermes dahil lang sa may mali itong nasabi. Sa kabutihang palad, pagkaalis ni Yongza dala ang mga natitirang supply ng pagkain, napagaling ni Midray ang kamay ni Hermes gamit ang kanyang healing powers. Bumalik ang eksena kay Rimuro na nakakuha ng ideya na ilipat ang mga refugee ng Eurozania sa isang mas ligtas na lugar na malayo sa lugar ng labanan ng mga tropang Clayman. Kinabukasan, ipinadala ni Rimuro ang pinagsamang puwersa ng Jura Tempest at Eurozania, na binubuo ng hukbong Lycan, hukbong Goblin na pinamumunuan ni Gobta, hukbong Ogre na pinamumunuan ni Benem Aro, hukbong Hobgoblin, hukbong Orc, hukbong Dragonite na pinamumunuan ni Gabiro at 20,000 iba pang mga sundalo. Samantala, si Xian at ang mga tropang Edo Tensei ay itinalaga upang bantayan ang Jura Tempest at isecure ang mga hangganan nito. Matapos magbigay ng ilang mga motivational exclamations, ipinadala ni Rimuro ang buong puwersa ng pakikipaglaban sa Eurozania gamit ang teleportation. Pagkatapos, sinabi ni Benem Aro kay Rimuro na ang kanilang mga tropa ay dumating sa Eurozania at handang lumaban. Nang marinig iyon, agad na ipinadala ni Rimuro ang mga espiya ni Shuna, Hakuro, at Jura Tempest upang salakayin ang kastilyo ni Clayman nang umalis siya para sa digmaan mamaya. Noong gabing iyon, nagsimula ang digmaan sa pagitan ng pinagsamang puwersa ng Jura Tempest laban sa mga tropa ni Clayman. Nagmamasid si Benem Aro mula sa tuktok ng bangin matapos makita na ang bahagi ng hukbo ni Clayman ay nahulog na sa bitag na kanilang inihanda. Matapos mahulog ang buong hukbo ng Clayman sa bitag, ang hukbo ni Geld na nakasuot ng buong baluti ay nagsimulang patayin sila ng walang awa. Sinundan ang hukbo ng Dragonite na umatake mula sa himpapawid at ang hukbo ng Goblin na umatake mula sa magkabilang panig, kaya't ang hukbo ng Clayman ay walang pagkakataon na makatakas. Pagkatapos noon, inutusan ni Benem Aro sina Albus at Sabion na salakayin ang pinuno ng kalaban, na walang iba kundi si Midray. Sa kabilang banda, si Yongza, na napagtanto na ang hukbo ni Clayman ay natalo, ay naglalayong tumakas. Ngunit sa kalagitnaan ng paglalakbay, agad na inatake ni Albus si Yongza at ang iba pang pinuno ng hukbong Clayman gamit ang iba't ibang atake ng espada. Sa ibang lugar, nakipaglaban din sina Sabia at Gabiro kina Midray at Hermes ng buong lakas dahil napakalakas ng kanilang lakas. Tulad ng nangyari, ang kanilang lakas ay nagmula sa kanilang genetic na lahi, na nagmula sa lahi ng tao at dragon. Lumipat ang eksena sa pakikipaglaban ni Albus laban kay Yongza sa isang matinding labanan. Bagamat ginagamit ni Yongza ang kapangyarihan ng isang doppelganger na maaaring lumikha ng kambal na may parehong kapangyarihan tulad niya, madaling madaig iyon ni Albus pagkatapos niyang mag-transform sa Snake Stealth Mode na pinipilit siyang sumuko. Gayunpaman, nang si Yongza ay malapit ng sumuko, si Clayman, na may mahiwagang kapangyarihan ng marionette, ay pinilit siyang kumain ng isang mahiwagang perlas na nagiging isang halimaw. Sa kabutihang palad, si Benem Aro, na nakakaalam nito, ay agad na tumulong kay Albus upang patayin ang halimaw gamit ang kapangyarihan ng Hellfire. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natatalo ni Benem Aro ang napakalaking halimaw sa maikling panahon gamit ang kanyang kakayahan sa espada. Tinutulungan din niya si Sabion na madaig si Midray, hindi sa pakikipaglaban kundi sa pamamagitan ng pakikipagpayapaan. Nagkakilala na pala sila at magkakilala bilang mga subordinate ni Milam at Rimuro. Matapos ang isang medyo mahabang labanan, ang pinagsamang puwersa ng Jura Tempest at Eurozania sa wakas ay nagawang talunin ang hukbo ni Clayman sa isang landslide. Samantala, naghanda si Rimuro na pumunta sa pulong ng Walpurgis sa pamamagitan ng pagtatanong kay Ram Iris para sa mga pangalan ng mga demonyong Panginoon. Ipinaalam ni Ram Iris na sa pagpupulong mamaya, ang paparating na demonyong hari at reyna ay kasama sina Milam, Frey, Clayman, Carrion, Leon Cromwell, Dagruel, Guy Crimson, Nino, at ang vampire demon queen na nagngangalang Valentine. Matapos kabisaduhin ang lahat ng pangalan ng demonyong hari at reyna, sumama si Rimuro kina Xian at Rangga matapos makita ang mensahero ni Guy, si Misery. Kasabay nito, pumunta rin si Hakuro at ang iba pa sa kastilyo ni Clayman para isagawa ang plano nilang pagwasak dito. Sa daan, nakita ni Shuna ang isang undead na nilalang na nagngangalang Adelman, na nakulong sa lupain ng kamatayan dahil sa isang sumpa mula sa demonyong si Haring Kozarim. Nang marinig iyon, tinulungan ni Shuna si Adelman na makalaya mula sa sumpa gamit ang banal na kapangyarihang mahika na kinokontrol niya. Bilang pasasalamat, balak niyang samahan siya bilang tagasunod ng Panginoong pinaglilingkuran niya at tulungan siyang sirain ang kastilyo ni Clayman. Sa kabilang banda, dumating si Rimuro at Ram Iris sa pulong ng Walpurgis at nakita ang isa pang demonyong Panginoon na mukhang napakalakas. Ang huling mga demonyong Panginoon na dumating ay sina Clayman at Milam, na kahit papaano ay ikinainis ni Rimuro dahil tinatrato niya si Milam na parang isang alipin.
Napagtanto ni Rimuro na si Milam ay kinokontrol ni Clayman gamit ang magic na ginamit niya kay Miran, na isang marionette magic. Bilang karagdagan, nakilala ni Rimuro si Milam ilang taon na ang nakalilipas at naging kaibigan niya ito, kaya kumbinsido siya na hindi niya maaaring atakehin ang Eurozania ng ganoon lang. Nang magsimula ang Walpurgis meeting, si Clayman ay nagpatuloy sa pag-corner kay Rimuro sa pagsasabing pinatay niya ang nasasakupan ni Clayman, si Miran, at sinira ang Valmoth Kingdom. Sinubukan ni Rimuro na pabulaanan ang lahat ng kanyang mga akusasyon sa pamamagitan ng pagturo na ginamit ni Clayman sina Miran at Yongza para sa kanyang sariling mga interes. Gayunpaman, dahil sa patuloy na pag-iwas ni Clayman, agad na binasag ni Rimuro ang mesa at sinabing gumamit siya ng ilang mahika upang kontrolin ang ibang tao upang maisakatuparan niya ang kanyang masamang plano. Ang debate sa pagitan ni Clayman at Rimuro ay umiinit ng husto. Pagkatapos, hindi na iiwasan ang laban ni Rimuro at Xian laban kina Clayman at Milam. Si Xian at ang mga tauhan ni Ram Iris ay lalaban kay Clayman habang si Rimuro ay susubukan na palayain si Milam mula sa mind control magic. Nang si Rimuro ay malapit ng durugon ng napakalaking kapangyarihan ni Milam, nagpakita si Veldora upang protektahan at tulungan siya. Ngunit nang sabihin sa kanya ni Veldora na si Milam ay hindi talaga kontrolado ng sinuman, iniwan niya si Veldora upang tulungan si Xian na talunin si Clayman. Nang ma-corner si Clayman, sinubukan niyang ipatawag sina Frey at Milam para tulungan siyang patayin si Rimuro. Gayunpaman, lumabas na hindi sila kailanman na-control ni Clayman, kaya tinanggihan ni Milam ang kanyang mga utos. Matapos maslash ni Xian ang katawan ni Clayman at talunin siya, pinuri agad ni Guy ang kakayahan ni Rimuro at ang kanyang mga tropa. Gayunpaman, tulad ng nangyari, maaari pa ring umindayog si Clayman ng may higit na lakas, kaya kinailangan siyang harapin ni Rimuro. Ginagamit din niya ang barrier magic power na natutunan niya kay Guy para tapusin si Clayman at agad na tapusin ang kanyang buhay gamit ang slime power na maaaring sumipsip ng kapangyarihan ng kaaway. Bago tuluyang nabura si Clayman, tinanong siya ni Rimuro kung sino ang tunay na utak na tumulong sa kanya sa lahat ng oras na ito. Si Clayman, na halos mamatay, ay sumigaw ng tulong sa Panginoong Demonyo na si Kazarim upang tulungan siya, ngunit walang nakapagligtas sa kanya. Pagkatapos noon, nagpa siya si Guy, bilang pinuno ng pulong ng Walpurgis, na parangalan si Rimuro upang pangalanan ang asosasyon ng Hari ng Demonyo. Iminungkahi niya ang pangalan ng dakilang 8 asosasyon ng Hari ng Demonyo na Octagram. Kinabukasan pagka-uwi ni Rimuro mula sa Walpurgis meeting, ipinagdiwang siya ng buong populasyon ng Jura Tempest dahil sa pagsali sa Octagram Demon Lord Association. Ipinagdiriwang din nila ang kanilang tagumpay sa pagtalo sa masamang demonyo, si Clayman. Nagpapatuloy ang kwento ng sabihin sa Demon Lord Slime na si Rimuro na sila ay inaatake. Nakita natin ang orc na si Geld habang inaatake siya ng isang ogre na pinangalanang Hero. Habang patuloy na umaatake si Hero, tila may sama ng loob siya kay Geld, dahil ang kanyang nayon ay nawasak ng ilang orc. Nagpupumilit si Geld na ipagtanggol ang sarili, at umatake si Hero gamit ang kanyang Ogre Flame skill. Si Geld ay nagpatawag ng isang shield na hinarang ang pag-atake. Iniisip ni Hero na nanalo siya, ngunit lumabas si Geld mula sa apoy. Gayunpaman, bigla niyang napagtanto ang pagkakakilanlan ni Hero. Pinahusay ni Hero ang kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang apoy, at sumugod kay Geld. Ngunit ibinaba ni Geld ang kanyang mga sandata upang tanggapin ang kanyang kapalaran, ngunit bago dumating ang kanyang pag-atake, napigilan ito ni Venom Arrow, na kinilala si Hero bilang kanyang kapatid. Matapos wasakin ang kanilang nayon, inakala nilang patay na ang isa pa, kaya tuwang-tuwa sila na muling magkita, at binanggit ni Hero kung paano siya binigyan ng pangalan. Sa isang pagbabalik tanaw, nakita natin siyang tinutugis dahil sa pagiging takas, bagamat buong tapang siyang lumalaban, sa huli ay nasaksak at natalo, na iniwang patay. Gayunpaman, nang magising siya, nalaman niyang iniligtas siya ni Tuo, ang reyna ng kaharian ng Roja. Inihayag niya na natagpuan nila siya sa isang kritikal na estado, at nang walang ibang paraan upang pagalingin siya, binigyan niya siya ng pangalang Hero, upang tulungan siyang mag-evolve at mabuhay. Ito ay nagkakahalaga ng kanyang sariling puwersa sa buhay upang bigyan siya ng isang pangalan, at humingi siya ng paumanhin sa hindi niya mailigtas ang kanyang mga kasama. Biglang naalala ni Hero ang kanyang nayon, at nagmamadaling umalis. Pinamunuan niya ang isang dragon at lumipad, ngunit sa oras na makabalik siya sa kanyang nayon, ganap na itong nawasak ng mga orc. Nawasak si Hero, iniisip ang tungkol sa kanyang mga kapatid, at nanumpa siyang maghihiganti sa mga orc. Sa kasalukuyan, nagtataka si Hero kung bakit pinoprotektahan ni Venom Arrow ang isang orc, ngunit sinabi ni Venom Arrow na nagkasundo na sila, at isa na siyang mahalagang kaalyado ng Tempest. Si Hero ay hindi masyadong masaya, ngunit tinanggap niya ang mga salita ng kanyang kapatid, at humingi ng paumanhin sa pag-atake kay Geld. Dumating ang iba sa kanilang angkan, at labis na nasisiyahan si Hero na muling makasama ang kanyang pamilya. Kinagabihan, nakipagkita si Hero kay Rimuro, at nalaman natin na si Hero ang pinakamalakas sa kanilang village. Lumabas siya upang maging isang mersenaryo, nagtatrabaho para kay Demon Lord Clayman.
Ngunit pagkatapos malaman ang tungkol sa kanyang balak na ipadala ang mga orc sa kanyang nayon, iniwan niya ang army, at kalaunan ay nagtrabaho para kay Too pagkatapos nitong pangalanan siya. Ipinaliwanag ni Hero na ang kaharian ng Roja ay isang maliit na kaharian na ginagawang pagmimina ng ginto ang ikinabubuhay nito, ngunit pagkaraan ng ilang panahon, naubos ang ginto, at binibigay ni Queen Too sa kaharian ang lahat ng kanyang life force para panatilihing buhay ang kanyang mga tao. Ang mga henerasyon ng pagmimina ay naging sanhi ng toxins na nakalason sa lawa, kaya ginamit nito ang kapangyarihan ng kanyang tiara upang linisin ang tubig, ngunit gumamit siya ng labis na kapangyarihan, at nahimatay. Nalaman natin mula sa doktor na siya ay nagdurusa mula sa isang sumpa. Ang kanyang tiara ay nagbibigay sa kanya ng dakilang kapangyarihan, ngunit habang ginagamit niya ito, mas lalo siyang matutunaw ng sumpa nito. Iminumungkahi ng doktor kung hindi ginamit nito ang kanyang puwersa sa buhay upang pangalanan si Hero, hindi siya magiging mahina. Ang mga matatanda ay nag-iisip kung ano ang dapat nilang gawin, dahil ang kanilang kaharian ay nahihirapang kumita ng pera at mag-angkat ng pagkain para sa kanilang mga tao. Iminumungkahi ni Hero na maaari silang magtanim at magsaka sa kagubatan ng Juro, ngunit binalaan siya ng mga matatanda na ito ay walang limitasyon. Dahil ito ay binabantayan ng Storm Dragon na si Veldora, at ayaw nilang ipagsapalaran ang galit sa kanya. Ngunit pinipilit ni Hero na subukan, dahil ito lang ang kanilang pagpipilian. Matapos ipaliwanag ni Hero ang kanyang sitwasyon, ipinakilala ni Rimuro si Veldora sa kanya, na nasa kanyang anyo ng tao. Tinanong siya ni Rimuro kung bakit itinuturing na ipinagbabawal ang kagubatan, ngunit wala siyang ideya, at ibinigay ang kanyang pahintulot sa kanila na magsaka sa kagubatan. Kinabukasan, ang kanilang grupo ay nagtungo upang bumisita sa kaharian ng Roja. Habang lumilipad sila, nagkaroon ng aksidente sa isa sa mga dragon, na naging sanhi ng pagkahulog nito, ngunit nagawa ni Rimuro na gisingin ito pabalik, ngunit may napansin siyang kakaiba sa tubig. Ipinakilala si Rimuro sa mga elder ng kaharian, ngunit nagulat sila nang makita siya dahil nabalitaan nilang isa siyang slime. Kaya nag-transform si Rimuro para ipakita sa kanila ang tunay niyang anyo. Patuloy nilang tinatalakay ang tungkol sa paglilinang ng kagubatan, at ang mga matatanda ay nag-aalala tungkol sa pangangailangan ng tulong ng mga espesyalista. Ngunit sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang Dryad na si Trainee, na nag-aalok na tulungan sila sa proyekto, at panatag ang loob ng mga matatanda. Sa pag-uusap na iyon, nakipagtagpo si Rimuro kay Too. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa appraisal sa kanya, ngunit nalaman niyang hindi matatanggal ang sumpa ng tiara. Ngunit hanggat hindi niya ginagamit ang tiara, maaaring unti-unti siyang gumaling. Ngunit naisip ni Too na dapat niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para panatilihing ligtas ang kanyang mga tao, ngunit sinabi sa kanya ni Rimuro na siya na ang bahala dito para sa kanya. Tumungo sila sa lawa, at nakitang ito ay naging lason, na ginagawang nakakalason ang hangin. Iniisip ni Rimuro ang tungkol sa pag-alis ng mga lason mula sa minahan, ngunit iniisip na ang lason ay nagmumula sa ibang dahilan. Pumasok siya sa tubig, at hinati ang lawa, na nagpapakita ng magic circle na pinagmumula ng lason. Kaya't ginagamit niya ang kanyang kakayahan sa paglamon upang ito ay masipsip, at linisin ang lawa. Maya-maya sa gabing iyon, lahat ay nagdiwang, at nagtataka si Rimuro kung sino ang naglagay ng magic circle doon. Masasabi niyang matagal na ito, kaya sa tingin niya ay maaaring ito rin ang taong sumumpa sa tiara ni Too. Nagsimula ang pagtatanim sa kagubatan, at nakilala natin ang isang lalaki na nagngangalang Yakua, na nabigla nang makitang nalinas na ang lawa, at gumaling na ang reyna. Nalaman natin na siya ang nasa likod ng lahat, at sinusumpa niya si Rimuro dahil sa pakikialam niya sa kanyang mga plano. Sa kanyang galit, nakakita siya ng isang cursed orb, at nagsimulang mag-isip ng isang bagong plano. Bumalik sa Tempest, nakatanggap si Rimuro ng ulat mula kay Diablo, isa sa pinakamalakas na primordial na demonyo, ngunit bigla silang naantala habang lumilitaw si Trainee. Sinasabi sa kanila na ang lawa ay biglang nalason muli, at ginamit nito ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ito, ngunit nahulog sa kritikal na kondisyon. Kasabay nito, nagsimulang kumilos ang kalapit na kaharian upang salakayin sila, at napagtanto ni Diablo na kahinahinala ang tiyempo ng mga pangyayari. Naniniwala siyang maaaring kilala niya ang taong naglagay ng sumpa sa tiara ni Too, kaya umalis siya upang tingnan ito. Nakita natin si Hero na nagbabantay kay Too, at nalaman natin mula sa doktor, lumalala ang kanyang kondisyon. Sa gabi, iniisip ni Hero kung ano ang maaari niyang gawin para iligtas siya, ngunit nakatagpo siya ni Yakua, na nagsasabing mayroon siyang paraan para iligtas ang reyna. Sinabi niya sa kanya na alam niya ang isang lihim na pamamaraan, na magpapahintulot sa paglipat ng kaluluwa ng isang tao, na nangangahulugang maaari silang magpalit ng katawan. Dahil si Hero ay pinangalanan nito, siya ay may koneksyon sa kanya, at magiging angkop para sa pamamaraan. Nang marinig ito, agad na sumang-ayon si Hero, na gustong gantihan ang reyna sa pagliligtas sa kanyang buhay. Binigyan siya ni Lakuo ng isang cursed orb, na sinasabi sa kanya na makakatulong ito sa ritual, kaya nilamon ito ni Hero, at nagsimulang maramdaman ang kapangyarihan nito.
Sinabi sa kanya ni Lakuo na ilipat si Tuo, upang hindi sila magambala sa panahon ng ritual. Nag-teleport si Rimuru sa kaharian, at biglang sinabi sa kanya ng mga matatanda na nawawala ang reyna. Sinimulan nilang subukang subaybayan siya, ngunit nakatanggap si Rimuru ng isang ulat tungkol sa kalapit na bansa. Malamang na hinahangad nila ang ginto ng kaharian, ngunit naisip ng mga matatanda na kakaiba ito, dahil ang ginto ay naubos ilang taon na ang nakararaan. Habang naghahanda si Hiro para sa ritual, nagising si Tuo, at nalaman na sinusubukan ni Hiro na ibigay sa kanya ang kanyang katawan. Tumanggi siyang hayaan siyang gawin ito, ngunit iginiit niya, na sinasabi kay Lakuo na simulan ang ritual, ngunit tumawa si Lakuo habang ipinahayag niyang walang ritual ang paglilipat ng mga kaluluwa. Sa halip, nagpaplano siya ng pagsubok na pipilitin si Tuo na gamitin ang kanyang tiara, at isuko ang kanyang buhay. Sinugod siya ni Hiro, ngunit na-activate ni Lakuo ang orb sa kanyang katawan, na naging sanhi ng kanyang pagbabago. Ipinaalala sa kanya ni Lakuo ang kanyang naramdaman nang makitang nawasak ang kanyang nayon, at nagsimulang magwala si Hiro. Nang malapit nang gamitin ni Tuo ang kanyang kapangyarihan sa kanya, bumuo ang sahig, ngunit sinalo siya ni Rimuru. Nakipaglaban si Benemaru kay Hiro, at hinabol ni Rimuru si Lakuo. Pinaputukan siya ni Lakuo gamit ang kanyang energy, ngunit umiwas si Rimuru at patuloy na humahabol. Samantala, nakikita natin si Diablo nang puntahan niya ang kanyang kapwa primordial na demonyo, si Violet. Tinawag niya itong Noir, ngunit ipinahayag niya na natanggap niya ang pangalang Diablo, at tila nagseselos siya. Tinanong niya ito tungkol sa isinumpa na tiara, at ibinunyag niya sa nakalipas na mga dekada, ang ninuno nito ay nagdarasal na tulungan ang kanyang mga tao. Nainis si Violet, kaya inalok niya sa kanya ang tiara, sinabing isusumpa nito ang kanyang mga kaapo-apuhan kung gagamitin niya ito, ngunit malugod itong tinanggap ng Reyna, upang mailigtas niya ang kanyang mga tao. Sinabi sa kanya ni Violet na kung gagamitin niya ito ng labis, sa kalaunan ay masusustenahin siya ng kulay ng kanyang mahika, at sasakupan niya ang kanyang katawan, at imamanifest sa mundo. Kaya ito ang naging libangan niya sa nakalipas na ilang henerasyon. Ipinunto ni Diablo na tila ginagawa niya ang kanyang mga tauhan na magdulot ng gulo, upang pilitin si Tuo na gamitin ang tiara, upang siya ay maipakita sa sentro ng mundo. Nainsulto si Violet sa akusasyon, dinadala sila sa ibang espasyo. Nagsimulang maglaban ang dalawa, at naglunsad si Violet ng isang malakas na enerhiya kay Diablo. Patuloy na iniiwasan ni Diablo ang kanyang mga pag-atake, at kalaunan ay napapagod si Violet, sa pag-aakalang si Diablo ay lumakas pagkatapos makatanggap ng isang pangalan. Ginagamit niya ang kanyang ultimate skill, na ganap na nagbubuklod kay Diablo, sa pag-aakalang nanalo siya. Ngunit nakalaya si Diablo at lumabas na ganap na hindi nasaktan, na sinasabing hinayaan niya itong tamaan siya ng kusa. Napansin niya na ang kanilang oras ay tapos na, dahil ang pansamantalang katawan ni Violet ay naglalaho. Dumating ang kanyang mga tauhan, at nakatanggap siya ng ulat na ginagawa ni Lakuo ang mga bagay-bagay sa kanyang sariling mga kamay, na nagdulot ng gulugayan ng hinulaan ni Diablo. Nagpakalat siya ng maling impormasyon sa kalapit na kaharian para salakayin sila, at itinutulak niya si Tuo na gamitin ang tiara. Napag-alaman ni Violet na salungat ito sa kanyang kasunduan sa ninuno ni Tuo, kaya nagpasya siyang alisin ang kanilang kontrata. Samantala, hinabol ni Rimuru si Lakuo hanggang sa dulo ng linya, ngunit nahayag na siya ay talagang isang demonyo, at nagsimula siyang lumipad palayo. Nagwawala si Hiro patungo sa bayan, at sinundan siya ni Benemaru, at sinubukan niyang pigilan siya na magdulot ng mas maraming pinsala. Lumilikha si Lakuo ng espada, na sumusugod kay Rimuru, ngunit madali niyang hinaranggan ang lahat ng kanyang pag-atake. Naging desperado si Lakuo, ngunit sa isang iglap, na-corner siya ni Rimuru. Sinabi ni Lakuo na ipaghihiganti siya ng kanyang amo, at biglang nagkaroon ng liwanag sa kalangitan, nang magsimulang makipag-usap sa kanya si Violet. Sinabi niya na pinilit niya si Tuo na gamitin ang tiara, kaya malapit nang makuha ni Violet ang kanyang katawan. Ngunit sinabi niya sa kanya na gusto niyang makapili ang mga reyna, at sinira niya ang lahat ng kanyang kasiyahan, kaya nagpasya siyang pangunahan siya upang pagdusahan ang kapalaran ng kanyang sariling mga aksyon. Dahil wala na siyang ibang mapagpipilian, nilunok ni Lakuo ang isang cursed orb, sa pag-asang maisasama niya si Rimuru. Ang kanyang enerhiya ay nagsimulang lumakas, at naghahanda siyang sirain ang sarili, ngunit ginagamit ni Rimuru ang kanyang kasanayan sa paglamon, upang lunukan ang pagsabog bago ito magkaroon ng pagkakataong sirain ang lugar. Patuloy na naglalaban sina Benemaru at Hiro, at sinubukan ni Benemaru na ipaalala sa kanya ang kanyang pamilya. Nagpasya siyang ilabas ang lahat, enchant ang kanyang espada gamit ang kanyang itim na apoy. Hinampas siya ni Benemaru, ngunit ang apoy ang naging sanhi ng pagbagsak ng tulay, at si Tuo ay sumugod sa kanila. Bumangon muli si Hiro, sinunggaban si Benemaru, ngunit tumalon si Tuo sa daan, at pinigilan ni Hiro ang kanyang pag-atake. Nagsisimula siyang matauhan, sinasaksak ang sarili, at inalis niya ang orb sa kanyang katawan. Siya ay bumalik sa kanyang orihinal na anyo, at si Benemaru ay sumugod sa kanya. Nagsisimulang maging abo ang kanyang katawan.
Dumating si Rimuro na may dalang potion, ngunit nalaman na ito ang kabayaran para sa paggamit ng Cursed Orb, at imposibleng gumaling. Nagpapasalamat si Hiro kay Too sa pagiging amo niya, at tuluyan na siyang natunaw. Ngunit tumanggi si Too na mawala siya, ginamit ang kapangyarihan ng kanyang tiara. Umaasa para sa isang himala, at ang katawan ni Hiro ay nabago. Naglaho ang tiara, at nararamdaman ni Too ang backlash mula sa sumpa, at naglaho din siya. Walang magagawa si Rimuro, at nagpapasalamat si Hiro kay Too sa pagligtas sa kanyang buhay sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, nakita ni Too si Violet, na nagsabi sa kanya na ang kanilang kontrata ay wala ng bisa, at nagpasya siyang tulungan siya bilang paghingi ng tawad. Pinabalik si Too, muling lumitaw sa harap nila, at niyakap siya ni Hiro. Ngunit dyan nagtatapos ang video na ito. Sana ay nagustuhan mo ang video, tandaan na i-like, at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod.